Kabanata 51, Ikalimang antas ng martial arts. Pangalawang antas ng yugto ng Gangchi. Hindi ako kalaban. Sumimangot si Ling Xiao. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kung hindi siya makalusot, imposibleng talunin si Ling Shisan. Ngunit ang pagtakas ay walang problema. Ngunit hindi nakatakas si Ling Xiao. Susubukan niya ito. Marahil sa isang krisis, ang isa ay maaaring makalusot laban sa uso. Ang mga tunay na henyo ay puro baliw. Kung hindi ka maglakas loob na makipagsapalaran, paano ka uunlad? Nakakatakot ang aura ng kabilang partido. Ang malakas na aura na sinamahan ng aura sa buong katawan niya ay nagdulot ng matinding pressure kay Ling Xiao sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Gayunpaman, kapag mas malakas ang pressure, mas lumalakas ang fighting spirit ni Ling Xiao. Ang Gangchi sa kanyang katawan ay handa ng kumilos. 71%, 72%, 73%, 79%. Sa ilalim ng nakakatakot na presyon, ang tunay na enerhiya sa katawan ni Ling Xiao ay patuloy na nagbagong anyo sa Gangchi, at ang ikatlong martial vein ay nabago sa higit sa 79%. Isang hakbang na lang ang layo mula sa paglusot sa ika-4 na antas ng martial arts. Masasabing pwede na siyang makalusot anumang oras ngayon. Ang akumulasyon ay higit pa sa sapat. Oo naman, tama ka na hindi tumakas. Napuno ng pananibik si Ling Xiao. Kung tumalikod lang siya at umalis, umaasa sa Soaring Cloud Step Transforming Dragon, kahit si Ling Shisan ay maaaring hindi na siya maabyutan. Ngunit ito ay ganap na imposible na gumawa ng tulad ng isang malaking pag-unlad. 13th Master, hinarangan ko lang ang pag-atake ni Ling Feng. Ang dahilan kung bakit siya malubhang nasugatan ay dahil sa backlash ng sarili niyang Gangchi. Ano ang kinalaman nito sa akin? Mahinahong sabi ni Ling Xiao habang patuloy na pinapagalitan ang Chi-in. Kanyang katawan. Niga, sa puntong ito, naglakas loob ka pa ring mag-quibble, hindi mahalaga, dahil disipulo ka ng pamilya Ling, kaya kung iligtas ang buhay mo. Pero kailangan kitang sirain. Pagkasabi nito, hindi na si Ling Shisan, nag-alinlangan. Direkta niyang sinampal si Ling Xiao sa dibdib. Tama na. Gagamitin na ni Ling Xiao ang kanyang gangki para lumaban ng buong lakas, ngunit kumilos ang punong referee sa oras. Sa isang bahagyang pagharang, ang pag-atake ni Ling Shisan ay hindi nakikita at nawala ang lahat ng kapangyarihan nito. Elder, napakalupit at malupit niya sa anak ko. Paano niya ito babalewalin? Walang lakas ng loob na lumaban si Ling Shisan sa harap ng punong referee. Gaano man siya kagalit, nasasabi pa rin niya ang pagkakaiba sa pagitan ng malakas at mahina. Hanggat siya ay naglakas loob na lumipat, hindi siya makakakuha ng anumang magandang ngayon. This is the arena square. It's the venue for the big competition. It's not a place for you to mess around. Malamig na sabi ng punong referee. Napakalinaw ng kanyang kahulugan. Imposibleng atakihin si Ling Xiao sa araw ng kompetisyon, ngunit sa labas ng kompetisyon, wala siyang pakialam. Tila narinig ni Ling Shisan kung ano ang ibig sabihin ng punong referee. Malamig niyang tiningnan si Ling Xiao at sinabing, "Anak, bibigyan ko ng mukha ang matanda ngayon, ngunit ang paghihiganti ng aking anak ay dapat na ipaghiganti." Pagkatapos sabihin iyon, siya, tumalikod at lumipad. Dapat sabihin na kung ikukumpara sa Tuso at Tusong Ling Jiu, itong si Ling Shisan ay isang tuwid na tao at mas mabisyo. Pinapahalagahan pa rin ni Ling Jiu ang opinyon ni Mr. Ling, ngunit walang pakialam si Ling Shisan dahil alam niyang hindi siya maaaring maging pinuno ng pamilya Ling dahil wala siyang mga kwalifikasyon. Kaya nang sabihin niyang gusto niyang maghiganti kay Ling Xiao, tiyak na hindi siya nagsisinungaling. Young man, just take care of yourself. Lahat ay may pananagutan sa kanilang ginagawa. Hindi ka matutulungan ng iba. Bahagyang sinulyapan ng referee si Ling Xiao. Wala siyang pinapaboran, sinabi lang niya ang totoo. Alam ni Junior. Siyempre alam ni Ling Xiao kung ano ang haharapin niya, ngunit dapat ba siyang maging maluwag sa pakikitungo kay Ling Feng? Hindi niya kayang gawin iyon. Nagpakita siya ng awa dahil natatakot siya sa ama ng kabilang partido, na halatang makakaapekto sa kanyang martial arts will. Tiyak na hindi katumbas ng halaga ang pagkawala. Siya talaga ang nanalo. Siya ay talagang walang takot sa harap ng ama ni Ling Feng. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari?
Sa gitna ng karamihan, si Ling Yu, na orihinal na kulay rosas at sobrang excited, ngayon ay may maputlang mukha. Mapatla, na halos wala ng dugo. Noong una ay inaasahan niya na matatalo ni Ling Feng si Ling Xiao, at pagkatapos ay maibabalik kay Ling Xiao ang kahihiyang dinanas niya. Ngunit sa huli, siya ay nahulog ng direkta mula sa ulap patungo sa kailaliman, ganap na nawalan ng pag-asa. Ito pa rin ba ang munting pulubi na minsan niyang binubuli ng kusa? Unknowingly, lumaki na siya sa ganoong lawak. Imposibleng sabihin na wala akong pinagsisisihan. Pinagsisisihan na ngayon ni Ling Yu ang hindi pagpupursige at pananatili sa tabi ni Ling Xiao. Si Ling Feng, ang taluna na iyon, ay talagang walang silbi. May bakas ng hinanakit sa kanyang mga mata, at malamig niyang tinitigan si Ling Xiao, na parabang may iniisip siya. Dahil malubhang nasugatan si Ling Feng, natural na hindi posible ang labanan sa pagitan ni Ling Yihang at Ling Feng. Kaya dumating na ang pinakakapanabik na sandali. Ito na ang huling showdown sa knockout rounds, Ling Yihang vs. Ling Xiao. Ang dalawang disipulo ay kasalukuyang nagpapanatili ng winning streak. Ang una ay numero 1 sa Elite Hall, at ang huli ay ang pinakamalaking dark horse sa knockout tournament na ito. Ito ay natural na maakit ang atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Nandito na si Ling Shuang, na ikatlo sa Genius Hall. Dumating din si Ling Yun, na pumangalawa sa Genius Hall. Tanging si Ling Feifan lang ang hindi pa rin sumipot. Oh, medyo nakakagulat. Akala ko si Ling Yihang at Ling Yizo ang maglalaban sa unang pwesto, pero hindi ko inaasahan na may lalabas na dark horse. Nakakatuwa. Si Ling Shuang ay isang babaeng katulad ni Ling Yizo, at siya ay mukhang medyo disente. Ngunit siya ay may mahusay na figura, na marahil kung bakit siya nagsasanay ng martial arts. Iba rin ang personality niya kay Ling Yizo, kahit babae siya, napakahot niya. Pagdating niya sa stand, tumingin siya kina Ling Yihang at Ling Xiao sa entablado ng kompetisyon ng may ngiti at ipinahayag ang kanyang iniisip. Junior sister, sino sa tingin mo ang mananalo sa dalawang ito? Mahinang tanong ni Ling Yun. Hindi sigurado. Umiling si Ling Shuang at sinabi. Hindi mo ba masasabi? Medyo nataranta ang lahat sa paligid. Ayon sa kanilang pag-iisip, kitang-kita ang resulta. Matagal nang natutunan ni Ling Yihang na gawing gang-ang chi, at matagal nang naging peak martial artist sa ikatlong antas ng martial arts. Hindi bababa sa Ling Xiao ay hindi pa nalantad sa gang chi sa ngayon. Sa paghahambing na ito, kitang-kita na mananalo si Ling Yihang. Oo, hindi ako sigurado. Ang Ling Xiao na ito ay napaka-misteryoso. Sa tingin ko ay mayroon siyang iba pang mga trumpeta. Bagamat hindi ko pa nakikita ang kanyang mga naunang laban, ang intuition ng kababaihan ay palaging napakatumpak. Nakangiting sabi ni Ling Shuang. Kahit na mayroon siyang ilang trump card, hindi siya maaaring maging kalaban ni Ling Yihang. Maglakas loob ka bang igarantya na walang trump card si Ling Yihang? Sabi din ni Ling Yun. Kaya nga sabi ko hindi ako sigurado. Itong dalawang tao, kasama na si Ling Yizo, ang magiging spoiler nitong finals. Mag-ingat ka, baka mapiga ang tatlong tao sa unang 10 milya. Oo. Ling tumawa si Shuang at tumigil sa pagsasalita. Dahil nag-aaway na ang dalawang tao sa court. Aminin ang pagkatalo, wala kang kalaban-laban para sa akin. Inilagay ni Ling Yihang ang kanyang mga kamay sa likod at tumitig sa langit, na para bang hindi karapat-dapat si Ling Xiao sa kanyang mga mata. Pinatunayan din ng mga salita sa kanyang bibig ang kanyang paghamak at paghamak kay Ling Xiao. Hindi naman ganoon talaga, mahinang sabi ni Ling Xiao. Maaari ka nang umabant sa finals, kaya bakit kailangan mong magpakatanga? Ang mga kalaban ko ay nasa top 4 lang sa Genius Hall. Ganon. Pa rin ang itsura ni Ling Yihang. Siguro dahil hindi mo pa ito nakatagpo noon. Hindi mapagpakumbaba o mayabang ang sinabi ni Ling Xiao. Kansho www.uukansho.com. Okay, kung ganoon, kung magagawa mo ang tatlong galaw ko, ako ang magkukusa para aminin ang pagkatalo. Ayaw ni Ling Yihang na mag-aksaya ng oras. Kung gayon ay tiyak na matatalo ka. Sa totoo lang ay ayaw ni Ling Xiao na mag-aksaya ng oras. Kung tutuusin, ang tunay na laban ay dapat pa rin sa finals. Ito ay isang knockout round lamang. Mauna ka man, mauna ka lang sa Elite Hall. The first move.
Hindi na nagsalita ng kalokohan si Ling Yihang, sumuntok na lang siya na parang normal na suntok. Napakasimple lang ng suntok na ito, hindi man lang ito maituturing na martial arts, isa lang itong casual na suntok. Buti na lang pinalapot ng suntok na ito si Gang Chi. Tama na yan. Kahit na ito ay isang ordinaryong suntok lamang, ang tunog ng Gang Chi na napunit sa hangin ay nakakanerbiyos pa rin. Break it. Hindi ginamit ni Ling Xiao ang Gang Chi, ginamit lang niya ang Ox Demon Kung Fu, Barbarian Bull Demon Transformation, sa sukdulan nito. Ang katawan ay hindi umaatres ngunit umuusad, at ang mga kamao ay patuloy na pinasabog, tulad ng mga sungay ng toro, at tulad ng martilyo ng takot na patuloy na nagbobomba. Sa sobrang dominanteng ugali, direkta niyang tinamaan ang suntok ni Ling Yihang na naglalaman ng Gang Chi. Hindi ka maaaring umatras sa isang suntok. Tapos dalawang suntok. Dalawang suntok ay hindi maaaring umatras. Tapos tatlong suntok. Anyway, kahit na ang ordinaryong suntok ni Ling Yihang ay napakalakas, ang ibang mga Elite Hall disciples ay hindi ito man-neutralize nang hindi gumagamit ng Gang Chi. Pero kaya niya, ang martial arts ng bundok at ilog ay nagbigay sa kanya ng malakas na lakas at katawan, at nagbigay din sa kanya ng chi na ilang beses na mas malakas kaysa sa mga mandirigma ng parehong antas. Ito ay ganap na posible na maging matigas. Ilang sandali, nagpatuloy ang tunog ng pagsabog ng hangin, na naging sanhi ng paglipad ng usok at alikabok sa entablado ng kompetisyon. Ang nakakatakot na magulong daloy ni Zin Chi at Gang Chi ay nagpalipad pa ng isang malaking bandila na tumitimbang ng higit sa 200 kilo sa yugto ng kompetisyon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ling Yihang at sinabi niya, "Maaari mo talagang harangan ang suntok ko sa pagkondensasyon ng Gang Chi gamit ang iyong tunay na lakas. Ipinagmamalaki mo ang iyong sarili. Madaling sabihin iyan." Mahinang sabi ni Ling Xiao. Tuldok. Aminin ko na minamaliit kita, ngunit paano mo haharangin ang susunod na galaw? Eagle Claw. Sa pagkakataong ito, gumamit si Ling Yihang ng martial arts. At ito ang advanced martial arts na Tianying Claw. Siya nga ay medyo nagulat at nakaramdam ng kaunting hiya na hindi niya kayang talunin si Ling Xiao sa isang galaw. Tutal, ang sinabi niya noon ay medyo puno. Iba ang galaw na ito. Ang kanyang katawan ay tumaas sa hangin, at habang lumilipad, ang kanyang kanang kamay ay naging hugis ng kuko ng agila, at direktang hinawakan niya ang ulo ni Ling Xiao. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ling Xiao na parang hindi tao ang kaharap niya, kundi isang lumilipad na halimaw. Ang kapangyarihan ng grab na ito ay hindi pangkaraniwan, at hindi nang ahas si Ling Xiao na tanggapin ito ng direkta. Pagkatapos ng lahat, gumamit ang kalaban ng advanced na martial arts, at ito rin ay isang malakas na suntok. Minsang nasalo ang kanyang likod, kahit na hindi siya nasugatan, pipigilan pa rin siya. Whoosh! Ang Xiangyan step ay agad na inilunsad, at ang katawan ni Ling Xiao ay sumugod na parang dragon, na nag-iwan lamang ng isang malabong after-image sa lugar. Hinampas ni Ling Yihang ang kanyang mga kuko sa platform ng kompetisyon. Hindi nakayanan ng platform ng kompetisyon ang lakas ng enerhiya ng Gang at nabasag ang ilang puwang. Napabuntong hininga ang mga nanunood. Kung ito ay nahuli sa isang katawan ng tao, ang mga buto ay hindi madudurog. Si Ling Yihang ay itinaas ang kanyang mga mata at magsasalita na sana nang bigla niyang naramdaman ang isang pulang ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata. Nang iangat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay isang pulang kamao. Advanced na martial arts. Hindi, ito ay mas malakas kaysa sa advanced martial arts. Ito ay malapit sa kapangyarihan ng nangungunang martial arts. Isang marahas na suntok. Nasa harap siya ni Ling Yihang halos kaagad. Hindi ko sinabing hindi ako gagamit ng anumang galaw. Sa boses ni Ling Xiao, hindi maiiwasan ang suntok na ito. Biglang nanliit ang mga mata ni Ling Yihang, at napagtanto niyang minamaliit niya si Ling Xiao, na sobrang nakakatakot kahit hindi niya ginamit ang Gang Chi. Mukhang kailangan niyang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan, kung hindi ay mapahiya siya ngayon. Ang kanyang pangalawang paglipat ay talagang gumamit lamang ng 50% ng kanyang kakayahan. Umalis ka na dito. Wala pang alagad ng Elite Hall ang nakapagpilit sa kanya sa puntong ito. Hindi rin kaya ni Ling Yizu. Tinamaan siya ng puot, agad na pinataas ang kanyang kakayahan sa 70%. Ayaw pa ring ipakita ang lahat ng kanyang lakas.
Isa rin itong suntok. Ang suntok ni Ling Yihang ay pantay na nangingibabaw, at pagkatapos ay direktang tumama sa kamao ni Ling Xiao. Ikaw ang dapat lumabas. Boom! Nang walang anumang pagdududa, mabilis na lumipad pabalik ang katawan ni Ling Yihang, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, at pumihit siya ng ilang beses sa hangin bago tuluyang lumapag sa lupa. Ikaw! Gulat na tumingin si Ling Yihang kay Ling Xiao sa entablado ng kompetisyon. Na-condensed mo talaga si Gang Qi. At napakalakas mo. Nagkamali siya ng kalkula. Gumamit lang siya ng 7 tagumpay, ngunit ang huling suntok ni Ling Xiao ay aktwal na gumamit ng 10 tagumpay. Sa pagitan ng pagbaba at pagtaas, natural na matatalo si Ling Yihang. Tinatanggap ko. Talagang hindi komportable si Ling Xiao sa pagkakataong ito. Bagamat siya ay nanalo, ang Gang Qi ay napagod at ang kanyang katawan ay nakaramdam ng labis na hindi komportable. Sa totoo lang, kaharap si Ling Yihang, na nakalusot na sa ika-4 na antas ng martial arts, maswerte siyang nanalo. Ngunit ang isang panalo ay isang panalo. Natalo ka. Mahinang sabi ni Ling Xiao. Paano niya rin maiintindihan kung paano gawing Gang si Qi, at halatang mas malakas siya kaysa kay Ling Feng, pangalawa lang kay Ling Yihang. Napatayo muli ang punong referee sa gulat. Masyadong maraming sorpresa ang dinala sa kanya ni Ling Xiao. Una, ang pangunahing martial arts ay pumapasok sa larangan ng pagbabago. Pagkatapos ay dumating ang Soaring Cloud Steps. Pagkatapos nito, mayroong Xin Qi Pu Gang Qi. Ngayon ay may isa pang malakas na pag-atake na halos lahat ng 3 martial veins ay pinalapot at natapos. Ito ay masyadong mabangis. Si Ling Yihang ay talagang ayaw na matalo at hindi kumbinsido, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay may mas mahusay na karakter kaysa kay Ling Feng. Huminga siya ng malalim at sinabi, aaminin ko na natalo ako, ngunit natalo ako dahil minamaliit ko ang kalaban. Hindi ito isang magandang laban sa pagkakataong ito. Sana ay magkaroon tayo ng magandang showdown sa finals. Pagkasabi nito, tumalikod na siya at umalis. Ni katiting na paghinto. Alam ng sinumang nakakakilala sa kanya na dapat ay nag-ensayo siya. Ang pagkatalo sa laban na ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanya. Siguradong babalik siya sa finals. Ling Yihang vs. Ling Xiao, panalo si Ling Xiao. Natuwa sandali ang punong referee bago niya naisip ang ipahayag ang resulta. Oh my God, nanalo talaga si Ling Xiao. Hindi ko talaga inaasahan na si Ling Yihang, na umabant na sa awakening stage at umabot na sa ika-4 na antas ng martial arts, ay hindi kalaban ni Ling Xiao. Gaano katikot itong si Ling Xiao? Oo, mukhang magiging maganda ang finals ngayong taon. I wonder how far this dark horse can go. Panipi, this is a fucking challenge. It's awesome. Narinig ko lang ito dati, pero hindi ko pa nagagawa, nakita mo. Pass. Natalo ng Dark Horse ang numero 1 henyo at ang numero 1 eksperto sa Elite Hall. Ngayon ang numero 1 sa Elite Hall ay si Ling Xiao, tama ba? Oo, ang galing. Bagamat ang knockout rounds, tapos na, puno pa rin ng excitement ang eksena, kumulo na parang bulkang sasabog. Tinalo ni Ling Xiao si Ling Yihang, na tila imposible sa maraming tao, ngunit ginawa niya ito. Tuwang-tuwa rin si Ling Yizo. Nakatayo siya roon, hindi nakakalma ng mahabang panahon. Mga kalahating buwan na ang nakalipas, si Ling Xiao ay isang first-level warrior lamang, ngunit ngayon ay nalampasan na niya siya. Nang hindi man lang lumaban, alam niya na talagang hindi siya kalaban ni Ling Xiao. Sa dami at kalidad ng Gang Qi, hindi siya kasing galing ni Ling Xiao. Galit na galit si Ling Yu kaya nagsuka siya ng isang subo ng dugo. Bakit? Bakit kaya naging malakas ang munting pulubi na ito? Number 1 sa Elite Hall. Paano kung mabaigo si Ling Xiao sa finals, matagumpay siyang nakagawa ng milagro? Dahil sa pakiramdam na ito, hindi komportable si Ling Yu. Lubhang hindi komportable. Ling Xiao. Malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa audience. Si Ling Xiao, na nagpanatili ng perpektong record ng tagumpay sa knockout rounds, ay talagang tumaas sa isang nakakatakot na antas ng kasikatan. Sina Ling Yihang, Ling Yizo, at Ling Feng ay natakton lahat. Pagkatapos ng lahat, ang mga maitim na kabayo ay isang bagay na ikinatutuwang makita ng maraming tao. Kung tutuusin,
karamihan sa mga tao ay mga ordinaryong tao na sabik na makakita ng isang tao na makalusot sa mga tanikala at lumabag sa mga patakaran. Kaya walang duda na si Yu Kansho www.uukansho.com Ling Xiao, na nabuli kalahating buwan na ang nakalipas, ay bumangon ng husto at naging idolo nila. Nangunguna sa Elite Hall, talagang deserve mo ito. Umalis si Ling Xiao sa entablado ng kompetisyon, at ang mga tao sa ibaba ay automatikong gumawa ng paraan para sa kanya. Ito ang pagsamba at paghanga ng mga bayani. Ang galit at kawalan ng pag-asa ay nagpakita sa mga mata ni Ling Taisho, at ang kanyang nakakuyom na mga kamao ay tuluyang natanggal. Kahit anong galit, ang nakakatakot na lakas at bilis ng promosyon ni Ling Xiao ay nawalan na siya ng pag-asa. Lalong natakot at nanginginig si Ling Chong. Hindi niya pinangarap na si Ling Xiao ay magiging kasing lakas niya ngayon, at matatalo pa niya si Ling Yihang. Tumawa ng mapait si Ling Fei at sinabi sa kanyang sarili, mabuti na lang at hindi ako nagdulot ng gulo sa kanya mamaya, kung hindi ay nakakatakot. Mula nang matalo siya kay Ling Xiao sa Qinggang, wala na rin talaga siyang nagawa, sobra, at siya ay lihim na nagpapasalamat. Congratulations, Ling Xiao. Si Ling Yizu ang unang dumating para batiin si Ling Xiao. Salamat. Ngumiti si Ling Xiao. Bagamat hindi siya magaling magpahayag ng sarili, tunay ang pagmamahal niya kay Ling Yizu. Hindi nagtagal, inihayag ng mga referee ang mga ranggo para sa knockout round na ito. Walang duda na si Ling Xiao, na sa wakas ay umabant na may perpektong record ng tagumpay, ay tiyak na magiging numero 1. Unang pwesto, Ling Xiao. Pangalawang pwesto, Ling Yihang. Ikatlong pwesto, Ling Feng. Ika-4 na pwesto, Ling Yizu. Ika-5 pwesto, Ling Taisho. Ika-6 na pwesto, Ling Cheng. Tuldok. Bagamat hindi nagawang lumaban ni Ling Feng sa likod ni Ling Xiao, lumahok siya sa kompetisyon, ngunit dahil ito na ang katapusan, natalo lang siya ng 2 laro. Ngunit kahit na ito ay walang kahulugan, dahil ang pinsala ni Ling Feng ay masyadong malubha, at mayroon lamang 1 linggong pahinga sa finals. Talagang imposible para kay Ling Feng na magkaroon ng pagkakataong lumahok sa finals. Maliban kung kumuha ka ng ilang panlunas sa lahat. Imposibleng sabihin na hindi ako masaya sa unang lugar na ito. Ngunit hindi masyadong nasasabik si Ling Xiao. Alam niya na ang unang pwesto na ito ay talagang hindi gaanong mahalaga. Kung kaya niyang manalo ng unang pwesto sa susunod na finals, iyon ang susi. Pero kahit ganoon, kumpara sa kalahating buwan na ang nakalipas, noong umaasa pa lang siyang makuha ang kwalipikasyon para makasali sa taunang kompetisyon, napakalaki talaga ng improvement na ito. Noon, how dare you think about being number 1 in the Elite Hall? Isang luho lang ang maka-advance sa top 1,000. Walang duda na ang lahat ng ito ay nagmumula sa paggising ng Sean Martial Spirit. Ang mga espesyal na kakayahan na kasalukuyang taglay ni Sean Wan ay pagsusuri, pagsasanay, at produksyon. Ngunit palagi niyang nararamdaman na ang martial spirit na ito ay hindi ganoon kadali. Ang kasalukuyang Sean Martial Spirit ay na-upgrade lamang sa 3 antas. Kung ito ay na-upgrade sa ibang antas, magkakaroon ba ng mga bagong function? Tiyak na. Lubos na naniniwala si Ling Xiao na nahawakan lamang niya ang gilid ng mahika ng Sean Martial Spirit, at malayo pa rin sa ganap na paggamit nito. Nang ipahayag ang knockout rankings, ang mga disipulo sa Genius Hall sa mga stand ay hindi napigil ang magsimulang magsalita. Hindi mo ba sinabi na ang mga disipulo ng Elite Hall na ito ay napakalakas? Ngunit sa palagay ko maliban kay Ling Yihang at kay Ling Xiao, ang iba ay hindi na dapat banggitin. Mapanghamak na sabi ni Ling Zon. Hehe, Ling Zon, huwag mong maliitin ang Ling Yizu na iyan. May mga nakatagong trick pa rin siya na hindi pa niya nagagamit. Huwag mong hayaang tumaob siya sa gutter. Nakangiting sabi ni Ling Shuang. Hinawakan ko lang ang gilid ng gangchi, kaya walang dapat ipag-alala. Malamig na ngumuso si Ling Yun, na may kaunting pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Akala ko noon ay hahamunin ni Ling Yihang si Ling Feifan, gaano kalakas siya nga, pero sa huli, natalo talaga siya sa Ling Xiao na iyon, sayang. Panipi. Kahit ano pa, problemado pa rin ang Ling Xiao na iyon. Biglang ngumisi si Ling Zon. Bakit mo nasabi iyan? Tanong ni Ling Shuang. Nakalimutan mo na ba, si Ling Yun ay biological na kapatid ni Ling Feng.
Tumingin si Ling Zon kay Ling Yun at nakangiting sinabi. Feng Yun. Hindi nakakagulat, sabi ko, ang pangalan mo ay tumutugma sa pangalan ni Ling Feng. Gulat na sabi ni Ling Shuang. Ling Xiao. Haha, although my good-for-nothing brother doesn't live up to expectations, hindi siya basta-basta masasaktan. Aalisin ko siya sa finals. Well, baka hindi ko na kailanganin, gawin ang kahit ano. Sa kanyang kasalukuyang lakas, imposibleng manalo laban sa sinumang nasa nangungunang 10. Bahagyang ngumiti si Ling Yun, hindi man lang isinasapuso si Ling Xiao. Ngayon iniisip ko lang kung paano talunin si Ling Feifan. Habang nagsasalita siya, tumingin si Ling Yun kay Ling Xiao, na may kaunting hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata. Si Shan Wan ay napakasensitibo sa nakamamatay na aura, kaya biglang lumingon si Ling Xiao. Sa mga nakatayo, isang grupo ng mga disipulo mula sa Genius Hall ang tumingin sa kanya na may kalahating ngiti. May banter, may schadenfreude, maawa ka. May panghahamak din. Ling Xiao, kailangan mong mag-ingat, na si Ling Yun ay biolohikal na kapatid ni Ling Feng, ang pangalawang ranggo na master sa Genius Hall, pangalawa lamang kay Ling Feifan sa lakas. Kumunot ang noo ni Ling Yizu at sinabi. Siya ba si Ling Yun? Tumingin si Ling Xiao kay Ling Yun at malinaw na naramdaman ang matinding pressure na dulot niya. Ang ika-4 na antas ng martial arts pick. Hindi gaanong nasuri ni Shan Wan ang impormasyon tungkol kay Ling Yun, ngunit malinaw pa rin ang kanyang lakas. Si Ling Yun ay payat at hindi dapat maging isang makapangyarihang mandirigma. Mahusay siyang gumamit ng mga espada at sumusunod sa landas ng mabilis na mga espada. Oh! Hindi ka natatakot sa intensyon ng espada ko. Sinusuri ni Ling Xiao si Ling Yun, at nakatingin din si Ling Yun kay Ling Xiao. Ang ikinagulat ni Ling Yun ay hindi natatakot si Ling Xiao sa intensyon ng espada niya. Dapat mong malaman na ang intensyon ng espada ay mahirap intindihin. Sa buong pamilya Ling, si Ling Yun lang ang nakakaunawa sa intensyon ng espada. Ngunit hindi natakot si Ling Xiao, na ikinainis niya. Ling Xiao, huwag mong tingnan. Si Ling Yun ay nasa ika-4 na antas lamang ng martial arts. Madali niyang talunin ang mga ordinaryong master sa ika-5 antas ng martial arts gamit ang kanyang sword power, magagawa rin ito. Nag-aalala si Ling Yizu kay Ling. Tuldok. Hindi alam ni Xiao ang lalim, kaya pinuntahan niya si Ling Yun at nagmamadaling hininaan ang boses at sinabi. Sword intent. Ito ay kawili-wili. Siyempre alam ni Ling Xiao kung ano ang sword intent. Ito ay isang bagay na hindi na malinaw sa martial spirit, at ang paggising nito ay nakasalalay sa pagkakataon. Karamihan sa mga tao ay gumugugol ng kanilang buong buhay na hindi magising, ngunit ang ilang mga tao ay nauunawaan ito ng maaga. Let's go, everyone, walang kapana-panabik na panoorin. Pagkatapos ng isang linggong pahinga, finals na, at iyon ang tunay na bagay. Pinawi ni Ling Yun ang kanyang tingin at ang layunin ng espada. Bagamat medyo nagulat siya na kayang pigilan ni Ling Xiao ang kanyang sword intent, hindi niya masyadong pinansin. Ang ilang mga tao ay ipinanganak na may malakas na paghahangad at ito ay normal para sa kanila na hindi matakot sa espada. Kahit na hindi siya umasa sa sword power, madali niyang matatalo si Ling Xiao. Kaya huwag kang mag-alala tungkol dito. Inalis din ni Ling Xiao ang kanyang tingin. Mukhang nalalapit na ang improvement sa strength. Ang nangungunang 10 sa Genius Hall ay lahat ng 4th level martial arts warriors, lalo na ang pangalawa, pangatlo at pang-4, na pawang pinakamataas na 4th level martial arts warriors. Kung tungkol kay Ling Feifan, hindi ko pa siya nakita, kaya hindi ko alam kung ano ang kanyang lakas. Ngunit sa palagay ko ay tiyak na hindi siya magiging mahina kaysa sa mga sumusunod. Halos imposible para kay Ling Xiao na talunin ang mga taong ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, kailangan niyang makalusot. Ang dahilan kung bakit ang mga henyo ay hindi lamang dahil sa kanilang lakas. Ang mga taong ito ay dapat may kanya-kanyang mga specialty. Kung minamaliit mo sila, hinding-hindi ka magkakaroon ng magandang resulta. Senior Sister Yizu, alis muna ako. May ideya si Ling Xiao sa kanyang isipan at ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Kung titingnan mula sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi dapat maging problema ang makapasok sa nangungunang 10 ng Genius Hall. Siya ay may lubos na tiwala dito.
Pero mas mahirap talunin ang top 4. Kung gusto mong mapabilang sa nangungunang tatlo, tiyak na hindi ito posible dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Huwag mo munang isipin ito. Minsan ay narinig niyang may nagsabi na si Ling Feifan ay lumaban kay Ling Yun, Ling Xuang at Ling Zon ng mag-isa nang hindi nagpapatalo. Ito ay noong nakaraang taon. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang taong iyon sa taong ito. Hindi niya akalain na si Ling Feifan, na kilala bilang numero 1 henyo ng pamilya Ling, ay titigil at maghihintay na maabyutan ng iba. Makalipas ang 7 araw ay ang araw kung kailan magsisimula ang finals. Hindi pipilitin ni Ling Xiao ang kanyang sarili na talunin si Ling Feifan, iyon ay masyadong ambisyoso. Ang kanyang kasalukuyang layunin ay ipaglaban ang isa at panatilihin ang tatlo. Ang layunin ay numero 1, panatilihin ang nangungunang tatlo. Walang duda na alam niya ang ibig sabihin ng pagiging top 3. Sa katunayan, siya ay kasalukuyang may napakakaunting paraan ng pag-atake at pagtatanggol. Walang maraming mga paraan upang mapabuti ang iyong paglilinang. Kaya ang nangungunang martial arts ay dapat hindi bababasa. Ang isa ay dapat na nasa nangungunang tatlong upang maging kwalipikado para sa pagpili ng top martial arts. Ang nangungunang martial arts ay isa ring nangungunang martial arts. Nabibilang sa nangungunang pag-iral sa mga ordinaryong martial arts. Sa ilalim ng pambihirang martial arts, walang martial arts ang maihahambing dito. Kung gusto ni Ling Xiao na umunlad ng mas mabilis at maging mas malakas, imposible nang walang top-level na martial arts. Natuklasan din niya ngayon na ang Niu Mo Kung ay hindi isang panloob na kasanayan o isang martial art, ito ay mas katulad ng isang auxiliary martial arts. Maaari itong mapahusay ang kapangyarihan at kahit na antas ng iba pang martial arts. Kung gusto mong patuloy na baguhin ang Ox Demonic Kung Fu, at makakuha ng higit pang mga paraan ng pag-atake, ang pinakamahusay na paraan ay natural na matuto ng mas mataas na antas ng martial arts at pagkatapos ay gamitin ang Ox Demonic Kung Fu para lamunin ang mga ito. Halimbawa, ang kanyang pangunahing martial arts na Manyu Jin ay maaari na ngayong gamitin ang kapangyarihan ng advanced martial arts. Para naman sa advanced na martial arts na Meteor Star Fist, pagkatapos lamunin, ito ay 2 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong advanced na martial arts. Bagamat hindi pa rin ito umabot sa antas ng top martial arts, ito ay medyo makapangyarihan. Anong uri ng kemikal na reaksyon ang magaganap kung ang nangungunang martial arts ay nilamon? Magpapatuloy ba ang Niu Mo Gang? Lubos itong inaabangan ni Ling Xiao. Sa makatuwid, ang pakikipaglaban para sa isa at pagtiyak na tatlo ang kanyang kasalukuyang layunin. Habang nasa isip ang ganoong kaisipan, naglakad si Ling Xiao pauwi. Pagdating na pagkadating niya sa pintuan ay bigla niyang narinig ang mga nakakatuwang tunog sa loob. Nagulat siya. Pagpasok niya lang sa bahay ay namalayan niya na ang kanyang lolo Hong Chi ay napapaligiran ng isang grupo ng mga tao upang batiin siya. Mr. Hong, ang iyong apo ay kamangha-mangha. Oo, siya ang numero 1 sa Elite Hall, at kabisado niya ang Gang Chi. Natatakot ako na sa ganitong uri ng talento, lalo siyang malinang ng pamilya sa hinaharap. Panipi. Sa tingin ko, higit pa iyon. Makakakuha pa rin si Ling Xiao ng pwesto sa finals. Panipi. Napaka-blockbuster. Hindi talaga kilala ni Ling Xiao ang mga taong ito, dahil wala pang bisita sa maliit na bahay na ito, kung saan sila nakatira ng kanyang lolo. Ngunit wala siyang may aayawan. Ito ang katotohanan. Kapag mahina ka, binabaliwala ka ng iba o iniinsulto ka ng walang kabuluhan. Ngunit kapag ikaw ay malakas, ang iba ay maaari lamang na mahalin ka. Tila pinili niya ang tamang landas. Ang pagiging mas matatag ay ang tanging paraan upang igalang ng iba. Si Ling Xiao ay hindi isang taong tumanggi sa mga tao na libu-libong milya ang layo. Bagamat hindi niya gusto ang ganitong uri ng okasyon, sinamahan pa rin niya ang kanyang lolo upang paalisan ang mga taong ito isa-isa. Sa sala, pinabagal ang iba't ibang regalo. Ang ilan ay napakahalaga pa nga. Hindi ako makapaniwala na, good boy, ang iyong cultivation level ay bumuti ng husto pagkatapos ng kalahating araw. Halos akala ni Lolo na siya ay naghahalusinate. Sobra na ang pagtansya ni Hong Chi kay Ling Xiao. Ngunit hindi pa rin niya inaasahan na si Ling Xiao ay gagawa ng ganoong kalaking pag-unlad.
Mula sa unang antas ng martial arts hanggang sa rurok ng ikatlong antas ng martial arts, at nagtataglay ng malakas na enerhiya ng halos tatlong martial veins, ang ganitong uri ng pag-unlad ay hindi pagmamalabos na sabihin na siya ay isang halimaw. Lolo, magiging mas malakas ako sa hinaharap, at hindi ka na muling mabubuli. Naikuyom ni Ling Xiao ang kanyang mga kamao. Bagamat mabilis siyang umunlad, hindi sapat ang kanyang lakas. Kailangan pa rin niyang magpahinga kapag nakatagpo niya ang isang master ng ikalimang antas ng martial arts tulad ni Ling Shisan. Kaya kailangan nating patuloy na magsikap. Masarap magsumikap, pero huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Kasama sa mga regalo nila ngayon ang maraming damit at pagkain. Gusto kong magpadala ng ilan sa mga kapatid sa angkan ng pulubi. Sang-ayon ka ba? Have a good araw, Hong Chi. Tuldok. Hindi ko nakalimutan ang mga taong magkasamang namamalimos ng pagkain sa kalye. Siyempre sumasang-ayon ako. Kung wala ang proteksyon nila, mas marami pa sana akong nabugbog. Paano kung sabay tayo? Nag-isip si Ling Xiao saglit. Nagkataon lang na matagal ko nang hindi nakikita ang magkapatid na iyon, kaya maaari ko na rin silang puntahan. Huwag kang mag-alala, magsisimula na ang finals. Dapat kang mag-concentrate sa pag-improve ng iyong lakas. Pagkatapos ng finals, dadalhin ka ni Lolo para makita sila. Umiling si Hong Chi. Saglit itong pinag-isipan ni Ling Xiao. Pagkatapos nitong ilang araw ng pakikipaglaban, marami na siyang natamo. Kailangan niya itong ayusin at unawaing mabuti. Talagang hindi maaaring sayangin ang oras. Sige, umarkila tayo ng karwahe bukas. Pinuno ni Ling Xiao si Hong Chi ng 100 tael ng pilak. Bagamat walang ibang reward sa knockout stage, ang mga makapasok sa top 1,000 na may SLR ay makakatanggap ng silver reward, ngunit iba ang halaga. Nanalo si Ling Xiao sa unang pwesto, at natural na higit pa ang reward, na umaabot sa 10,000 tael ng pilak. Ang perang ito ay sapat na para magamit ng kanyang pamilya sa mahabang panahon. Matapos ibigay ang pera, nagkulong si Ling Xiao sa silid ng pagsasanay, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang alalahanin ang mga labanan at panunood ng mga eksena sa nakalipas na ilang araw. Sa oras na ito, ganap na ipinakita ng mapa ng bundok at ilog ang bawat larawan, na parabang ito ay isang kumpletong pag-eensayo ng mga laro nitong mga nakaraang araw. Siyempre, binasa niya ang pinakamahalagang bahagi ng magkasunod na beses. Halimbawa, ilang beses kong pinanood ng mabuti ang halos bawat laban kina Ling Yihang at Ling Yizo. Walang alinlangan na ang dalawang taong ito ay may higit na kasanayan sa pakikipaglaban kaysa sa kanya at mas flexible kaysa sa kanya. Gusto niyang gamitin ang kanyang natutunan. Siya ay may malubhang kakulangan ng karanasan sa pakikipaglaban, kaya't lubhang kapakipakinabang na matuto mula sa karanasan sa pakikipaglaban ng ibang tao at pagkatapos ay pagbutihin ang kanyang sariling mga kasanayan sa pakikipaglaban. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumunok siya ng isa pang gangkipil. Hindi siya umupo doon at sumilip. Sa halip, iniunat niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang magsanay ng kanyang martial arts. Mula sa Manyu Jin, hanggang sa Meteor Fist, pagkatapos ay sa 100 Steps of Flying Swordsmanship, at pagkatapos ay sa Soaring Cloud Step. Sa prosesong ito, hindi niya pinigilan ang pagpapakawala kay Gang Chi. Lahat ng martial arts ay gumagamit ng Gang Chi. Pakiramdam niya ay nabaon siya sa kakaibang kapaligiran. Halatang nagsasanay siyang mag-isa, pero parang may kalaban sa kabilang banda na umaaway sa kanya. Mayroong ilang mga figure na patuloy na nag-eensayo sa kanyang mga larawan ng mga bundok at ilog. Isang sandali ito ay Ling Yizo, sa susunod na sandali ay Ling Yihang, sa susunod na sandali ay Ling Shisan, at sa susunod na sandali ay Ling Jiu. Palakas ng palakas ang mga kalaban, patindi na rin ang pressure na kinakaharap niya. Ha! Bigla siyang umungol. Ang tunog ay sumabog na parang kulog. Ang magkabilang kamao ay pinasabog sa sobrang lakas. Nawala ang larawan sa mapa ng bundok at ilog. Huminto din si Ling Xiao sa pag-atake at umupo na naka-cross-legged sa lupa. Break it. Naputol ang huling tanikala sa ilalim ng kontrol ng kanyang nakakatakot na kalooban. Ang kilusang Gang Chi na orihinal na stagnant ay biglang naging flexible at libre, at ang tunay na chi sa katawan ay ganap na ngayong naging Gang Chi. Lumampas sa ika-4 na antas ng martial arts.
Ang kasalukuyang gangchi ay umabot na rin sa antas ng 20% ng ika-4 na martial vein. Bagamat ang halaga ng gangchi ay hindi gaanong tumaas kumpara sa dati, mula sa tuktok ng ikatlong antas ng martial arts hanggang sa ika-4 na antas ng martial arts, ito ay tiyak na isang qualitative leap. Dahil walang tunay na mga dumi ng enerhiya sa katawan at ganap na itong naging gangchi, kahit na ang bumabalik na Chiju ay pinanumbalak na ngayon ang gangchi. Hanggat ang pagkonsumo ay hindi masyadong seryoso ng sabay-sabay, ang gangchi ay dahan-daang gagaling. Kasabay nito, ang pag-unlad ng ika-4 na martial vein ay lalong nagpaganda sa kanyang katawan. Yu Kansho www.ukansho.com Ang kanyang lakas ay umabot sa 1,000 kat-tais. Kahit na may isang antas lamang sa pagitan ng ikatlong antas ng martial arts at ang ika-4 na antas ng martial arts, ang mga ito ay talagang ibang-iba. Ang mga mas mababa sa ikatlong antas ng martial arts ay tinatawag na mga mag-aaral ng martial arts. Nagsasanay sila ng tunay na enerhiya at kilala bilang yugto ng paggising. Mula sa ika-4 na antas ng martial arts, isang martial disciple ang nagsimulang magsanay ng gangchi, na kilala bilang gangchi stage. Iba talaga ang sitwasyon. Masasabing ito ay isang tunay na pagbabago sa husay, isang malaking pagbabago kung saan ang carp ay lumundag sa tarangkahan ng dragon. Ang pagkakaroon ng gangchi ay dating panghabambuhay na layunin para kay Ling Xiao, isang luho. Dahil ang isang mandirigma na ang buong katawan ay naging gangchi ay pakikitunguhan ng maayos ng anumang puwersa sa Northern Han Dynasty. Pagkatapos ng lahat, sa Northern Han Kingdom, hindi mabilang na mga tao ang natigil sa ikatlong antas ng martial arts peak at hindi makalusot. Ang tila isang piraso ng papel ay talagang isang malaking puwang. Masyadong emosyonal si Ling Xiao. Ang kanyang panghabambuhay na layunin ay talagang nakamit sa kalahating buwan, na nagparamdam sa kanya na para bang siya ay nananaginip. Tila kailangan pa rin ang aktwal na labanan upang mapabuti ang lakas. Gumamit siya ng gangki pil noon, ngunit natigil ito sa 99% at hindi na makalusot. Gayunpaman, pagkatapos ng isang araw na pakikipaglaban sa mga master, napakadali niyang nalusutan. Wala pang isang oras bago at pagkatapos. Hindi. Dapat sabihin na ang ama ni Ling Feng na si Ling Shisan ay may mahalagang papel. Kung hindi siya pinigilan ni Ling Shisan ng nakakatakot na momentum, hindi niya mailalabas ang kanyang buong potensyal sa ilalim ng malaking krisis. Dahil mismo sa pang-aapi at pananakot ni Ling Shisan ang nagbigay kay Ling Xiao ng matinding pakiramdam ng pangangailangan ng madaliang pagkilos upang pagbutihin ang kanyang lakas. Kasama ng iba pang mga kadahilanan, ito ay naging isang bagay ng kurso. Sa katunayan, magsalita tungkol dito, kailangan niyang pasalamatan ang sumusunod na Ling Shisan. Ngayon ay nakalusot na siya sa ika-4 na antas ng martial arts, kasama ang Ox Demon Kung Fu Meteor Star Evil Fist, na halos malapit sa nangungunang martial arts, kasama ang Soaring Cloud Step Hua Jiao. Kahit na gusto siyang patayin ni Ling Shisan, na nasa ika-5 antas ng martial arts, hindi ito magiging ganoon kadali. May kakayahan na siyang iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, kailangang i-update ng kaunti ang template. Dati, isa siyang third-level martial arts warrior at walang gangchi. Ngunit inilantad na niya ang kanyang lakas sa kompetisyon, at magiging masyadong peke kung patuloy niyang gagamitin ang template na iyon. Kaya muli niyang pinasadya ang mga sumusunod. Ang kasalukuyang template ay ang ikatlong antas ng martial arts peak, at ang gangchi ay higit sa 70% ng ikatlong martial vein. Ang lakas na ito ay talagang may titulong tinatawag na peak warrior. Sa madaling salita, kabilang sa pamagat ng Wusheng, ito ay dapat na malapit sa pinakamalakas. Sa pangkalahatan, kung ang ikatlong antas ng martial arts ay nasa tuktok, kasama ang pagbabago ng gangchi sa higit sa 70% ng ikatlong martial vein, isa maaaring makamit ang karangalang ito. Matapos masira ang ika-4 na antas ng martial arts, hindi huminto si Ling Xiao sa pagsasanay. Ang mga tagumpay ay isang bagay. Ngunit ang katatagan ay ibang usapin. Higit pa rito, marami pa ring dapat gawin upang mapabuti ang pagiging epektibo ng labanan. Ang lahat ng uri ng martial arts, gaano man karaming mga layer o antas ang nahahati sa kanila, sa huli ay maaaring hatiin sa 5 yugto.
Ang unang yugto ay tinatawag na Xiaocheng, na nangangahulugan na ang 30% ng kapangyarihan ng martial arts ay maaaring gamitin. Ang ikalawang yugto ay tinatawag na Mastery, na nangangahulugan na maaari mong gamitin ang 60% ng kapangyarihan ng martial arts. Ang ikatlong yugto ay tinatawag na Docheng, na maaaring maglabas ng 70% ng kapangyarihan ng martial arts. Ang ikaapat na yugto ay tinatawag na Perpekto, na tinatawag ding Dzogchen, na maaaring ganap na maipakita ang kapangyarihan ng martial arts. Ang ikalimang yugto ay Pagbabagong Anyo, tinatawag ding napakahusay na pagbabagong anyo. Ang martial arts sa yugtong ito ay walang kapintasan at walang kapintasan. Ang kapangyarihan ay maaaring tumaas pa ng 2 hanggang 5 beses, na lubhang nakakatakot. Sa kasalukuyan, ang Ling Xiao ay mayroon lamang pangunahing martial arts na, Manyu Jin, na umabot na sa estado ng pagbabago, at ang iba ay mga dakilang tagumpay lamang sa pinakamainam, na malayo pa rin sa pagiging perpekto, lalo pa ang estado ng pagbabago. Plano niyang i-upgrade muna ang Ox Demonic Skill, Meteoric Fist, sa Transformation State. Sa ganitong paraan, kahit papaano ang kapangyarihan ng hakbang na ito ay maaaring tumaas ng ilang beses, at ang pagiging epektibo ng labanan ay natural na magiging mas kamangha-mangha. Gayunpaman, hanggat nagsasanay ka ng mabuti, maaabot mo ang lahat ng larangan ng martial arts, mula sa maliit na tagumpay hanggang sa pagiging perpekto. Kung nais mong umasenso sa larangan ng pagbabago, bukod sa pagsusumikap, kailangan mo ring tumingin sa mga pagkakataon at pag-unawa. Siyempre, hindi ito problema para kay Ling Xiao. Gamit ang Shan Martial Spirit, gaano man kahirap ang kanyang pangunawa, maaari pa rin niyang maabot ang estado ng pagbabago ng perpekto sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang mga kasanayan sa pagsusuri at pagsasanay. Ang kailangan lang ay oras. Noong gabing iyon, paulit-ulit niyang sinasanay ang Ox Demon Kung Fu, Meteor Star Fist, na nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang kaharian. Pagkatapos ng lahat, ang hakbang na ito ay kasalukuyang pinakamalakas niyang atake. Bagamat maganda ang kapangyarihan ng New Mogang 100-Step Sword, hindi ito angkop para sa tuloy-tuloy na pakikipaglaban. Mas mainam na gamitin ito para sa mga sneak attack o bilang senyales para pindutin ang ilalim ng kahon. Sa madaling araw, dahan-daang nagpakawala si Ling Xiao ng maputik na hangin. Bagamat nabigo pa rin ang New Demon Kung Fu, Meteor Star Evil Fist, na maabot ang kaharian ng pagbabago, ito ay na-promote mula sa Docheng tungo sa kaharian ng pagiging perpekto, at ang kapangyarihan nito ay lubos ding napabuti. Tama na yan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, gumugol lang siya ng 1 pang 2 oras upang mapabuti ang Ox Demonic Skill, 100-Step Sword, sa perpektong estado. Ang pagkumpleto ay medyo madaling pagbutihin. Kung tutuusin, may mga figures sa mga bundok at ilog na patuloy na nagsasanay, kaya madaling matuto. Dahil ang hakbang na ito ay kanyang trump card, hindi masakit na maging mas malakas. Huminga siya ng malalim, hinilat niya ang kanyang ulo. Medyo pagod siya at mukhang kailangan niyang magpahinga sandali. Ngunit bago magpahinga, binalak niyang tingnan kung anong mga espesyal na pagbabago ang naganap sa bundok at ilog na mga martial soul matapos na ma-upgrade ang kanyang kaharian sa ika-4 na antas ng martial arts. Analysis at drill, production at creation, kasama ang realm template, ito ang mga orihinal na kakayahan, ngunit pagkatapos na mapabuti ang realm, may isa pang kakayahan martial arts wheel. Naisip noon ni Ling Xiao na ang pagsusuri at pagsasanay ay dalawang magkaibang bagay. Tuldok. Tungkol naman sa kakayahan na ito, ngayon ko lang nalaman na ako ay mali, ito ay isang kakayahan sa sarili. Ang produksyon at paglikha ay isang uri din ng kakayahan, ngunit mababa pa rin ang antas ng kakayahang ito sa kasalukuyan, kaya't hindi pa magawa ang paglikha, ito ay produksyon lamang pansamantala. Tungkol naman sa realm template, kasalukuyan lamang itong magagamit upang baguhin ang mababaw na lakas ng isang tao upang hindi makita ng iba ang tunay na lakas. Gayunpaman, habang tumataas ang antas sa hinaharap, ang epekto ay hindi malalaman. Sa wakas, ang bagong kakayahan na ito ay mas ikinagulat ni Ling Xiao. Narinig niya ang tungkol sa martial arts wheel, isang uri ng artistikong konsepto na hindi maipaliwanag ng malinaw. Ang iba pang mga mandirigma ay may iba't ibang martial arts na kalooban.
Ayon sa paliwanag sa Mountain and River Diagram, ang martial wheel ay talagang ang pangunahing bersyon ng martial spirit. Kapag ang kalooban ay maaaring makondensed at mabuo, ito ay magiging martial spirit. Gayunpaman, sa nakalipas na 10,000 taon, bagamat may mga tao na itinaas ang kanilang martial wheel sa larangan ng pagbabago, kakaunti ang mga tao na nakarinig ng isang tao na sa wakas ay nagpabagal sa kanilang martial spirit. Ang martial arts wheel ay kapareho ng martial arts, ito ay may 5 yugto, maliit na tagumpay, mastery, great success, perfection and transformation, at sa wakas ay bumubuo ng martial spirit. Sa opinyon ni Ling Xiao, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang kontrolin ang bundok at ilog martial souls para lumaban, kaya siya ay may kakayahan ng martial wheel. Tinataya na ang Shan martial soul ay iangkop ang sarili sa labanan ng martial arts wheel. Pagkatapos kapag ang martial arts wheel ay na-promote sa transformation state, maaari mong direktang gamitin ang Shan martial soul para lumaban. Noong una ay nagplano siyang magpahinga, ngunit nang makita ang bagong martial arts na ito, ayaw nang matulog ni Ling Xiao. Sa pangkalahatan, ang embodiment ng martial arts ay magkakaroon ng dalawang pinakamalaking benepisyo sa labanan. Ang isa ay upang sugpuin ang kalooban at gawing mahiyain ang kalaban. Ang isa ay ang pagpapala ng martial arts. Kung mas malakas ang iyong martial wheel, mas malaki ang iyong natural na mga pagpapala. Ang isang bentahe ng martial wheel ni Ling Xiao ay hindi ito isang fixed wheel, dahil siya ay kinuha mula sa bundok at river martial souls, at ang bundok at river martial souls ay sumasaklaw sa lahat, kaya ang martial wheel na ito ay natural na sumasaklaw sa lahat. Pagbabasa ng www.uukansyo.com. Kapag gumamit siya ng espada, ito ang intensyon niya sa espada. Kapag ginamit niya ang espada, ito ang intensyon ng espada. Kapag gumagamit siya ng baril, natural na may balak siyang baril. Ang pagtubos ay halos walang putol na walang epekto. Ito ang lahat ng impormasyon na nakuha niya mula sa Shan martial spirit, at tiyak na hindi ito magiging mali. Sa kasalukuyan, hindi pa natutukoy ni Ling Xiao kung anong sandata ang kanyang gagamitin sa hinaharap dahil hindi pa siya nakakakuha ng mga top-level na martial arts na kasanayan. Sa pangkalahatan, kahit na ang isang mandirigma ay maaaring matuto ng iba't ibang martial arts, pinakamahusay na magpakadalubhasa sa isa. Pero hintayin natin na makuha natin ang top martial arts skills bago natin talakayin ang bagay na ito, kung hindi, wala na itong saysay kahit na magdesisyon tayo ngayon. Sa kabutihang palad, ang kanyang martial arts wheel ay maaaring baguhin ng kusa, na hindi magiging hadlang sa kanyang hinaharap na pagsasanay, kaya kapaki-pakinabang din na pagbutihin muna ang kanyang martial arts. Si Ling Xiao, na nakakuha ng wheel ng martial arts, ay hindi agad nagpahinga. Sa halip, naka-cross-legged siya sa practice room. Gusto niyang maramdaman kung ano ang kalooban ng martial arts na ito. Paano ito ilapat sa martial arts? Pagkatapos ng lahat, ang kalooban ay isang napaka-ilusyon na bagay, at mayroon pa ring mahabang agwat sa pagitan ng pagkakaroon nito at ng tunay na pagmaster nito. 2 oras pa ang lumipas bago nagpakawala ng labo si Ling Xiao. May kaunting excitement sa mukha niya. Dati, binalak kong gamitin ang New Mogang 100-Step Sword bilang trump card, ngunit ngayon ay tila ang martial arts wheel ang pinakamalaking trump card. Ngunit ito ay mainam, kung mas maraming card ang mayroon ka, mas mataas ang posibilidad na manalo sa unang lugar sa finals. Kulang na lang. Sa abot ng kasalukuyang sitwasyon, pakiramdam ni Ling Xiao na ang kanyang mga pag-atake ay sapat na sa ngayon, at walang gaanong problema sa kanyang paggalaw ng Qinggang, ngunit mayroong isang malaking depekto. Depensa yan. Ang katawan ay isang napaka-kakaibang bagay. Kung mas malakas ang ulo, mas mataas ang depensa. Ang kulang sa kanya ngayon ay ang defensive martial arts. Kahit na ang Manyu Jin ay maaari ding gamitin para sa pagtatanggol, hindi naman ito isang defensive martial art kung tutuusin. Okay lang kapag nakakaharap ang mga mababa ang lakas, ngunit ito ay walang gaanong pakinabang kapag nakakaharap ang mga may mataas na lakas. Sa pag-iisip nito, tumayo siya at lumabas ng practice room. May mga bagay na hindi pwedeng pilitin kaya naman balak pa rin niyang magpahinga muna, ngayon ay medyo gulong-gulo na ang isip niya dahil sa patuloy na pag-eensayo. Pumalik sa silid, nagpahinga si Ling Xiao ng halos 1 oras bago bumangon.
Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma ay mga mandirigma, lalo na ang mga mandirigma na nakapasok sa ika-4 na yugto ng martial arts. Ang kanilang oras ng pahinga ay maaaring mabawasan ng malaki, at ang kanilang bilis ng pagbawi ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Bata, may naghahanap sa iyo sa labas. Ang boses ni Hong Chi ay nanggaling sa labas ng pinto. Heto, lolo. Tumayo si Ling Xiao, naghilamos ng mukha, at pagkatapos ay lumabas ng bahay upang makita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mayayamang damit na nakaupo sa sala. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mga 40 taong gulang. Siya ay may mukha na Chino, marangal na hitsura, at medyo nangingibabaw. Second Master. Nagulat si Ling Xiao. Ang lalaking ito ang pangalawang anak ni Ling Xiaotian. Ang kanyang martial arts skills ay malapit sa kay Mr. Ling. Siya ay itinuturing na pinakamakapangyarihan sa 16 na anak ng pamilya Ling. Ang Shan martial spirits ay kasalukuyang hindi nakakaespiya sa lakas ni Second Master Ling. Hahaha, ikaw si Ling Xiao, hindi masama. Tumingin si Second Master Ling kay Ling Xiao, na parang gusto niyang makita ang binata. Sa totoo lang, medyo kinakabahan si Ling Xiao nang humarap sa kanya, ngunit sa kabutihang palad, hindi pa rin nakikita ng kabilang partido ang nakatagong function ng template ng lakas. Ang rurok ng ikatlong antas ng martial arts, ang Gang Chi ay napino sa higit sa 79%. Tila isang hakbang na lang tayo para makapasok sa ika-4 na antas ng martial arts. Salamat sa papuri, pangalawang guro. Nagtataka ako kung para saan ang pangalawang master ngayon. Magalang na tanong ni Ling Xiao. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Kung nasaktan niya si Ling Shisan, may pagkakataon pa siyang mabuhay. Kung nasaktan niya ang pangalawang master na ito na si Ling, tiyak na mamamatay siya. Ako ay optimistiko tungkol sa iyo. Sinabi ni Second Master Ling ng diretso sa punto, naabot ko na ang iyong antas sa edad na 13, mas mahusay pa kaysa kay Ling Feifan, kaya gusto kong maging akin ka. Panipi. Ano ang sasabihin mo? Nagdududang tanong ni Ling Xiao. Napakasimple. Ang matanda ay may 16 na anak na lalaki, at lahat sila ay gustong makipagkumpetensya para sa posisyon ng padre de pamilya. Hindi ko hinihiling sa iyo na gawin ang anumang bagay sa normal na oras. Kailangan mo lamang akong suportahan sa critical beses. Nakangiting sabi ni Second Master Ling. Tuldok. Nagbibiro si Second Master. Ang junior na ito ay nasa tuktok lamang ng ikatlong antas ng martial arts. Paano kita matutulungan? Maingat na sabi ni Ling Xiao. I will not misjudge you. Bagamat nasa ikatlong antas ka pa lang ng martial arts peak ngayon, alam ko rin na kalahating buwan lang ang inabot mo para pumunta ka mula sa unang antas ng martial arts hanggang sa ikatlong antas ng martial arts peak. Nakakatakot ang iyong potensyal na hindi ko pa nakita. Narinig ko na ang tungkol dito, kaya natukoy ko na maganda ang iyong kinabukasan. Seryosong sinabi ni Mr. Ling, hindi ka magdurusa ng anumang kawalan kung makikipagtulungan ka sa akin. Gusto ka man hawakan ni Ling Jio o Ling Shisan, kailangan mong tanungin ako. Sumasang-ayon ako o hindi. Pinag-isipan itong mabuti ni Ling Xiao. Bagamat nakuha niya ang Mountain and River Martial Spirit, na may nakakatakot na potensyal, siya ay hindi sapat na malakas pagkatapos ng lahat. Kung talagang hindi pinansin ni Ling Jio at Ling Shisan ang mga alituntunin ng pamilya at iginiit na patayin siya, maaari siyang tumakas, ngunit ang kanyang lolo na si Hong Chi ay mahihirapan. Walang masama sa pagkuha ng basbas ng Second Master Ling. Anyway, sa pamilya Ling, sooner or later kailangan mong pumanig. Napaka-seryoso ng infighting sa loob ng ganoong malaking pamilya. Okay, dahil mataas ang tingin ni Mr. Ling sa junior na ito, sumasang-ayon lang ako. Tumango si Ling Xiao. Okay, magsaya ka. Hinamplas ni Mr. Ling ang mesa at sinabing, sa kasong ito, gumaan ang loob ko. Bilang karagdagan sa pagbibigay sa iyo ng tirahan, maaari ka ring makakuha ng 1,000 taels ng mga bayad sa pagsasanay mula sa akin bawat buwan, at ang natitira ang elixir at martial arts ay binibilang ng hiwalay. At alam ko ang tungkol sa pagtatayo ng iyong bahay. Hiniling ko sa kanila na itigil ang pagtatayo. Paano magiging karapat-dapat ang lugar na iyon para sa iyo? Lilipat ka ng iyong lolo mamaya. Halika, at tumira sa bahay na inilaan ko para sa iyo. Hindi lamang magiging mas maganda ang kapaligiran,
ngunit magiging mas angkop din ito para sa pagtatanim. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Ling Xiao na makaramdam ng kaunting takot. Ang pangalawang master na ito na si Ling ay talagang planong linangin ang kanyang sarili ng mabuti. Bagamat ang 1,000 tael ng pilak at isang bahay ay walang halaga sa mga taong tulad ni Mr. Ling. Ngunit ito ay katapatan pagkatapos ng lahat. Alam mo, hindi siya kwalipikadong tumanggap ng 1 tael ng pilak mula sa pamilya Ling, lalo pa ang isang bahay. Salamat sa paglilinang ng Second Master Ling, kung isang araw ay kailanganin ito ni Second Master Ling, tiyak na tutulungan siya ni Ling Xiao sa buong lakas niya. Hindi niya ibebenta ang kanyang sarili kay Second Master Ling, ngunit kung may problema si Second Master Ling, natural siyang tutulong. Okay, kung ganoon, nang walang karagdagang abala, bakit hindi ninyo tulungan si Ling Xiao na lumipat? Sabi ni Second Master Ling sa mga tao sa labas ng bahay. Ito ay talagang tapos na. Hindi tumutol si Ling Xiao. Hindi nagtagal ay lumipat siya sa kanyang bagong tahanan kasama si Mr. Ling. Ang lugar na ito ay mas malaki kaysa sa bahay na inuupahan namin noon, na may mas kumpletong pasilidad. Kung tungkol sa lahat ng uri ng pang-araw-araw na pangangailangan at kasangkapan, lahat sila ay magagamit. Sa ganitong paraan, karaniwang hindi kailangang mag-alala ni Ling Xiao tungkol sa mga problema sa buhay ni Hong Qi. Ang mga matatanda ay maaaring ganap na tamasahin ang kanilang lumang buhay. Kung tungkol sa kaligtasan, walang problema. Maliban kung si Master Ling ay mapatay, walang sinuman dito ang maglalakas loob na pumasok ng padalos-dalos. Nang walang problema sa buhay, wala nang anumang alalahanin si Ling Xiao. Makakaasa na siya ngayon na pagbutihin ang kanyang lakas. Ang lahat ng ito ay tila paglilinang ng Second Master Ling, ngunit sa katunayan ito ay dahil pa rin sa kanyang lakas. Dahil sa napakalaking potensyal niya kaya siya pinahahalagahan ni Second Master Ling. Sa katunayan, kahit na walang Second Master Ling, maaaring bumalik ang iba para hanapin siya. Reading www.uukansyo.com. Ang pamumuhay sa ganoong pamilya, ang pagnanais na mapag-isa ang pinakakatangahang desisyon. Natural na may sariling dahilan si Ling Xiao sa pagsang-ayon kay Ling Erie. Sa pinakakaunti, ang lakas ng pangalawang master na ito na si Ling ay ang pinakamagaling sa 16 na anak ni Ling Xiaotian, at siya rin ay mas mapagbigay at may kaunting estilo ni Ling Xiaotian. Hindi kasing kitid ng isip tulad ni Ling Shisan at Ling Jiu. Ang paglilinang ng ika-4 na antas ng martial arts ay naging matatag. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ganap na isagawa ang Ox Demon Kung Fu, Meteor Star Evil Fist, tungo sa estado ng pagbabago nito. Kung mas malakas ang iyong lakas, mas sigurado kang mananalo sa finals. Isang araw na naman ang lumipas, at may 6 na araw pa bago ang finals. Sa patuloy na pagsisikap, sa wakas ay na-upgrade ni Ling Xiao ang Ox Demon Kung Fu, Meteor Star Evil Fist, sa larangan ng pagbabago. Matapos makapasok sa larangan ng pagbabago, ang kapangyarihan ng Ox Demon Kung Fu Meteor Star Evil Fist, ay nagiging mas kakilakilabot. Sa makapal na gangchi, isang suntok ang sumabog, tulad ng dagandong ng Bull Demon at ang pagbagsak ng isang meteorite, na may malaking momentum. Whoosh! Umalis si Ling Xiaofei sa practice room at pumunta sa bakuran. Kung tutuusin, walang kalaban-laban sa training room, kaya gusto niyang subukan kung hanggang saan na ang pagbabagong ito ng Ox Demon Kung Fu Meteor Star Evil Fist. Boom! Sa isang random na suntok lang, nabasag ang isang batong pampalamuti sa looban. Ang kapangyarihang ito ay maihahambing sa isang full-strength strike mula sa level 4 na halimaw na nakatagpo sa Fulong Mountains. Oo, mas malakas ang mga pag-atake ko kaysa sa ordinaryong 4th level martial arts warriors. Kung isasama ko ang martial arts ko, tataas muli ang kapangyarihan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ako ng mas malaking pag-asa na makapasok sa top 3 sa ang finals. Ang lakas ng suntok ay nagpasaya kay Ling Xiao. Ang lakas ng pag-atake ng mga advanced na martial arts na pumasok sa larangan ng pagbabago ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa pinakamasamang nangungunang martial arts. Tumingin si Hong Qi kay Ling Xiao sa bakuran na may nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Bigla siyang naglabas ng libro mula sa kanyang manggas. Bagamat medyo punit-punit ay medyo kumpleto pa rin ito. Mukhang oras na para ibigay ang bagay na ito sa maliit na lalaki.
Akala ko hindi na niya ito kakailanganin sa kanyang buhay, ngunit hindi ko inaasahan na ang lakas niya ay bumuti ng ganoon kabilis. Tatawagan na sana niya si Ling Xiao nang biglang naroon, may ingay sa labas. Si Ling Fei ay nagmamadaling pumasok at sumigaw, "Ling Xiao, may nangyari, isang maliit na pulubi ang dumating upang makita ka." Nang marinig ni Ling Xiao ang maliit na pulubi, naisip niya ang kanyang matandang kalaro na nanghingi ng pagkain, at nagmamadaling lumabas. Sa labas ay may isang maliit na pulubi na mas bata pa kay Ling Xiao, 6 o 7 taong gulang lamang, at siya ay talagang puno ng dugo. Kapatid na Ling Xiao, Lolo Hong, mangyaring pumunta at iligtas ang lahat. Kung hindi ka pupunta, silang lahat ay mamamatay. Hindi na nagtanong pa si Ling Xiao, at hiniling kay Hong Chi na alagaan ang maliit na pulubi, at pagkatapos ay lumipad sa himpapawid, itinago ang kahulugan ng Qinggang ng isang tao. Ang Soaring Cloud Step Transforming Dragon ay ganap na na-activate, napakabilis. Tinitigan ni Ling Fei ang figure na parang kidlat at bamulong sa sarili, kung ikukumpara sa kanyang Qinggang, para akong palaka sa balon. Hindi nagtagal, dumating si Ling Xiao sa lugar ng pagtitipon ng kanilang Tianfeng City, Pulubigang, isang nasirang templo sa labas ng lungsod. Isa raw itong pulubigang, ngunit kung tutuusin ay grupo lamang ito ng mga mahihirap na pulubi na maaaring humingi ng karagdagang pagkain at tumulong sa isa't isa. Pagdating niya sa nasirang templo, ang lupa ay napuno ng dugo at mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Guzi, gumising ka na. Looboto, di ba sabi mo gusto mo akong maging asawa paglaki mo? Panipik. Uncle Six Fingers. Hindi ka pwedeng mamatay. Sabi ko sa'yo hahayaan kita, mabuhay ng isang masayang buhay pagkatapos mong lumaki. Magkakaroon ka ng magandang buhay. Tio Luo Guo. Pulag na lolo. Shi Danzi. Ikaw, sino ka, sino ang may gawa nito? 20 tao, maliban sa maliit na lalaki na tumakbo upang iulat ang balita. Ang mga nakaligtas ay brutal na pinatay. Para saan? Namumula ang mga mata ni Ling Xiao, hindi niya kailanman gustong pumatay gaya ng ginagawa niya ngayon. Iyon ay, napansin ni Ling Xiao ang ilang mga bakas ng paa, pagkatapos ay tinapakan ang mga ito at binilisan upang makahabol. Sa oras na ito, ilang tao ang naglalakad sa isang kalsada patungo sa Tianfeng City, nag-uusap at nagtatawanan. Lahat sila ay may bahid ng dugo sa kanilang katawan. Ang isa sa kanila ay si Li Xingyun, na nakilala ni Ling Xiao sa Fulong Mountains. Senior Brother Xingyun, binabati kita sa iyong tagumpay sa Wild Wind Sword. Ang espadang iyon ay pumatay ng higit sa 20 tao. Napakaganda. Panipik. Ito ay higit pa sa 20 pulubi. Ito ay walang espesyal. Ngumiti si Li Xingyun, na may ngiti sa kanyang mukha medyo proud. Senior Brother Xingyun, ngayon ay hindi ka lamang master ng Wild Wind Sword, ngunit ang iyong lakas ay umabot na rin sa ika-4 na antas ng martial arts. Kung makilala mo muli ang lalaking iyon na nagngangalang Ling Xiao, dapat mo siyang patayin. Natural iyon, sa araw na iyon. Hindi ko kailanman nakalimutan ang puot ng Longshan Mountain. Ang lakas ni Li Xingyun ay lumakas ng husto, at natural na naisip niyang maghiganti. Noong una, hindi siya nang ahas na gawin ito sa kanyang sarili dahil hindi siya sigurado kung mananalo si Ling Xiao. Pero iba na ngayon. Ang pamilya Ling ay may taunang kompetisyon, at ang kanilang pamilyang Li ay mayroon ding taunang kompetisyon. Sa taunang kompetisyon ng pamilyang Li, hindi lamang niya napanalunan ang unang pwesto sa knockout round na may kumpletong record ng tagumpay, ngunit hindi rin niya ginamit ang kanyang buong lakas mula simula hanggang katapusan. Kakapunta lang niya sa Fulong Mountains para manghuli ng mga halimaw, at napatay pa niya ang level 4 na halimaw na nagpahiya sa kanya ng isang espada. Kaya puno na siya ng kumpiyansa ngayon. Sa pagbabalik, nakasalubong niya ang isang maliit na pulubi na dumating para manghingi ng pagkain, bigla siyang naging mamamatay tao dahil may gumalaw sa kanyang marahas na wind sword na tinatawag na chain sword. Ang espadang ito ay maaaring umatake ng maraming target. Sa isang kapritsyo lang, pinatay niya ang mahigit 20 pulubi gamit ang isang espada. Siyempre, hindi niya alam na may maliit na pulubi na naglalaro sa damuhan sa malapit. Hindi lamang siya nagkaroon ng kaunting pagsisisi matapos na pumatay ng isang tao, labis niyang ipinagmamalaki ito,
at labis na nasasabik sa tagumpay ng kanyang Wild Wind Sword. Pinatay mo ba ang mga pulubi na iyon? Biglang, isang figure ang nahulog sa gitna ng kalsada, at isang malamig na boses na parang galing sa Nine Netherhell ang nagmula sa bibig ng taong ito. Ling Xiao. Hindi makakalimutan ni Li Xingyon ang mukha na ito. Mula noong insidente sa Fulong Mountains, idinidikit na niya ang larawan ni Ling Xiao sa kanyang silid upang palakasin ang loob niya. Hahaha, oo, pinatay ko sila. Baka may kinalaman sa'yo yang mga pulubi na yan. Bahagya siyang ngumiti, may nagbabadyang pagpatay sa mga mata. Ngayon ay isang makitid na daan, at ito ay nasa ilang, ngunit ito ay isang magandang lugar para sa pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kalakal. Nakilala rin ni Ling Xiao si Li Xingyon. Bigla niyang naisip ang Black Scarf Thief na nakasalubong niya pauwi, sinabi kaya siya ng lalaking ito. Hindi alintana kung ito ay totoo o hindi, dahil pinatay ni Li Xingyon ang kanyang mga kamag-anak, dapat siyang mamatay. Mamamatay kayong lahat ngayon. Nang matanggap ang tiyak na sagot, hindi na nagdalawang isip si Ling Xiao. Nakikita niya na si Li Xingyon ay nakapasok na sa ika-4 na antas ng martial arts, ngunit paano, kung umatake siya ng buong lakas, hindi makakagawa si Li Xingyon ng higit sa 3 galaw sa kanyang mga kamay. Para sa iba, sapat na ang isang galaw. Ha. Narinig mo ba yun? Sabi ng lalaking yun gusto niya tayong patayin. Panipi. Ito ang pinaka-nakakatawang joke na narinig ko sa buong mundo. Panipi. A mere top martial artist dares to be so arrogant. It's really nakakatawa. Malaking ngipin. Senior Brother Xingyon, hindi ka sineryoso ng mga tao. Ang mga anak ng pamilya Li ay natigilan saglit at pagkatapos ay nagsimulang tumawa, ganap na kinuha ang mga salita ni Ling Xiao bilang isang biro. Gayunpaman, biglang tumigil ang kanilang pag-uusap. Dahil lumipat si Ling Xiao. Sandali lang. Ginalaw ni Ling Xiao ang kanyang kamay at isang sword light ang pumutok. Iyong mga anak ng pamilyang Li na tumatawa kay Ling Xiao ay nasasarapan pa rin sa panunuya ng iba nang bigla silang nakaramdam ng pananakit sa kanilang mga leeg. Pagkatapos ay lumitaw sa kanyang mukha ang takot. Pagkatapos noon, isa-isa silang bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Ikaw, how dare you kill them? Gusto mo ba talagang mag-udyok ng digmaan sa pagitan ng pamilyang Li at ng pamilyang Ling? Hindi inaasahan ni Li Xingyon na napakabilis ng espada ni Ling Xiao. Sa isang segundo lang, wala na siyang oras para pigilan siya, at lahat ng nasa likod niya ay patay na. Mayroong higit sa 100 ang mga disipulo ng pamilya Li na nasa ika-3 antas ng martial arts. Ang pinakamalakas ay nasa tuktok na ng ika-3 antas ng martial arts. Malapit na siyang makalusot sa ika-4 na antas ng martial arts. Napakadali niyang napatay. Patayin ka, at walang makakaalam sa nangyari ngayon. Nagplano na si Ling Xiao na pumatay ng tao at patahimikin siya. Hindi niya hahayaang umalis ang sinuman dito, kung hindi, maaaring magdulot ito ng digmaan sa pagitan ng pamilyang Li at ng pamilyang Ling. Ang maaaring hindi siya protektahan ng pamilya Ling. Hahaha, patayin mo ako. Tila narinig ni Li Xingyon ang pinakamalaking biro sa mundo. Sinabi nga ng isang martial artist sa ika-3 antas ng martial arts na gusto niya itong patayin, isang martial disciple sa ika-4 na antas ng martial arts. Tama ba ang narinig niya? Bago kita patayin, isa lang ang gusto kong itanong, bakit mo pinatay ang mga kawawang pulubi na iyon? Hindi talaga maintindihan ni Ling Xiao. Ang mga taong iyon sa Beggar Clan ay walang alam sa martial arts. Ordinaryo lang sila, mga pulubi, bakit? Nagdudulot ng kamatayan. Nako, nasasanay lang ako. Nagkataon na nagkaroon ako ng breakthrough sa swordsmanship ko, kaya sinasanay ko ang mga galaw ko. Walang pakialam na sabi ni Li Xingyon. Ano? Natigilan si Ling Xiao. Talagang mahigit 20 tao ang pinatay niya para lang masanay ang mga galaw niya. Iyan ay isang buhay na buhay ng tao. May lamig sa kanyang mga mata, dapat mamatay si Li Xingyon. Sige. Halika kung gusto mong humingi ng hustisya para sa mga pulubing iyon, ngunit napakaraming anak ng aming pamilyang Li ang napatay mo, at hinding-hindi kita hahayaang mabuhay. Habang nagsasalita si Li Xingyon, bigla niyang binunot ang kanyang espada. Walang magarbong. Ang espadang ito ay nakakagulat na mabilis.
Kinilala ni Ling Xiao ang espadang ito bilang isang hakbang mula sa Guangfeng sword technique na ginamit ni Li Xingyun upang harapin ang level 4 na halimaw. Hindi mahina ang kalaban. Hindi nang ahas si Ling Xiao na magpabe. Ang kanyang tunay na enerhiya ay umiikot sa kanyang buong katawan, at ang kanyang katawan ay naging isang after-image ng isang dragon. Soaring Cloud Step, Transformation into a Dragon, ay na-deploy, at madali niyang naiwasan ang espada. Hindi niya ginamit ang Gangqi. Hindi madaling patayin si Li Xingyun. Maaaring gamitin ang Gangqi bilang trump card. Kapag ito ay biglang sumiklab, naniniwala ako na hinding-hindi ito malalabanan ni Li Xingyun. Ang gusto niya ay pumatay sa isang welga at huwag hayaang makatakas si Li Xingyun, kaya kailangang ituon ang malakas na lakas ng pag-atake sa isang punto. Kailangan lang maghanap ng mga pagkakataon. Saglit na natigilan si Li Xingyun. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang mga kasanayan sa paggalaw ni Ling Xiao. Sa hindi inaasahan, ang mga kasanayan sa paggalaw ni Ling Xiao ay mas mahusay pa kaysa sa mga nasa Fulong Mountains noong nakaraan. Malaki ang pag-unlad ng iyong mga kakayahan sa katawan, ngunit ito ay walang silbi. Ang lakas ng ika-4 na antas ng martial arts ay lampas sa iyong pangunawa. Serial Sword. Nagsuray-suray silang dalawa, at biglang tumalikod si Li Xingyun at tumama ng isang taibak. Gayunpaman, ang espadang ito ay malinaw na naiiba sa espada kanina. Hindi lamang ang Gangqi ay lumakas, ngunit talagang tinusok nito ang tatlong sword chi gamit ang isang espada. Ang enerhiya ng espada ay lumipad sa kalangitan, at ang mga nakapalibot na sanga ay pinutol, at isang malakas na hangin ang pumutok. Neo Demon Kung Meteor Star Fist. Direktang ginamit ni Ling Xiao ang kanyang pinakamalakas na atake sa ngayon. Ang Barbarian Bull Strength ay maaaring gamitin para sa pagsasanay, ngunit ang Meteor Fist ay mas angkop para sa pagpatay ng mga tao. Boom! Sa isang suntok lang, lahat ng tatlong sword chi ay nagkapira-piraso, naging kaunting chi light, tumalsik kung saan-saan, direktang tumagos sa kalapit na mga bato. Gangqi. Bahagyang kumunat ang noo ni Li Xingyun, kaya natipon mo ang Gangqi, hindi nakakagulat na napakayabang mo, ngunit walang silbi. Ang ikatlong antas ng martial arts ay ang ikatlong antas ng martial arts. Kahit na mayroon kang Gangqi, hindi ka kalaban para sa akin. Bagamat medyo nagulat siya na nabasag talaga ni Ling Xiao ang tatlo sa kanyang sword chi sa isang suntok, mas nagulat siya na nakondense ni Ling Xiao ang Gangqi. Pero hindi siya natakot. Ang gap in realm ay ang pinagmulan ng kanyang pagtitiwala. Pumunta ka sa impyerno. Hindi pa tapos ang pag-atake ni Ling Xiao. Ang Soaring Cloud Step Transforming Dragon ay hindi isang diskarte sa paggalaw na espesyal na ginagamit para sa pagtakas, ito ay mas angkop para sa pakikipaglaban. Ang ika-9 na anyo ng Meteor Star Evil Fist, Meteor Star Falling. Ang bilis ni Ling Xiao ay napakabilis na nasa harap niya si Li Xingyun sa isang iglap. Alam ni Li Xingyun na hindi niya ito maiiwasan, kaya harangin lamang niya ito ng kanyang espada. Wala itong dapat ikabahala. Wala siyang planong gamitin ang lahat ng kanyang lakas, dahil plano niyang harangin muli ang suntok at pagkatapos ay maglunsad ng isang pag-atake upang patayin si Ling Xiao sa isang iglap. Umiihip ang hangin. Ang pinakamalakas na galaw ng Wild Wind Sword ay ginawa ni Li Xingyun, ngunit ginamit lang niya ang 70% ng kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, kumislap ang liwanag ng espada, at ang tunog ng saksak ay naging sanhi ng pagtakas ng mga nakapalibot na hayop sa lahat ng direksyon. Ang enerhiya ng espada na parang malakas na hangin ay lumabas mula sa katawan ng espada at lumipad patungo kay Ling Xiao. Ang espadang ito ay hindi mahina. Tiyak na makakapatay ito ng pang-4 na antas na mababang antas ng halimaw gamit ang isang espada. Dapat mong malaman na ang pang-4 na antas na mababang antas na halimaw ay katumbas ng ika-4 na antas na mababang antas na mandirigma. Ang Li Xingyun na ito ay talagang isang henyo. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa mga mandirigma ng parehong kaharian. Matapos itulak ang espada, ang mga mata ni Li Xingyun ay nagpakita ng kakaibang pananabik at kalupitan. Sa wakas, ang kahihiyan ng Fulong Mountains ay maaaring pagtagumpayan sa isang solong snowfall. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, biglang lumiit ang kanyang mga mag-aaral.
Bakas sa mukha niya ang takot. Ang suntok ni Ling Xiao ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Ito ay isang nakakatakot na suntok na bago pa man mahawakan ng kamao ang espada, ang nakakatakot na mainit na enerhiya ay halos ganap na sinunog si Li Xingyun. Hindi. Nanghihinayang si Li Xingyun. Nagsisi siya kung bakit hindi siya gumamit ng 10 PowerPoint. Ngunit huli na. Ang suntok na ito ay nabasag ang tinatawag na Violent Wind Sword Energy na may mapangwasak na puwersa, at pagkatapos ay nabasag ang mahabang espada sa kamay ni Li Xingyun. Sa huli, ang dalawang kamao ay direktang dumapo sa katawan ni Li Xingyun. Buzz! Isang malakas na dagandong ang tumunog. Ang katawan ni Li Xingyun ay hindi lumipad palabas, ngunit direktang napasok ng suntok, at pagkatapos ay sumabit sa mga braso ni Ling Xiao, tulad ng mga tuhog ng karne ng tupa. Ikaw. Si Li Xingyun ay tumingin kay Ling Xiao nang may takot. Sa wakas, ang kanyang katawan ay huminto ng tuluyan sa pagpupumiglas at ang kanyang hininga sa buhay ay nawala. Inihagis ni Ling Xiao ang kanyang mga kamay, at ang katawan ni Li Xingyun ay itinapon sa lupa. Tumingin siya ng malamig, at pagkatapos ay mabilis na nilinis ang larangan ng digmaan. Dapat sabihin na ang iba pang mga disipulo ng pamilya Li ay walang maraming magagandang bagay. Pangunahing mayroon silang pilak, na kung saan ay nagdaragdag ng halos 1,000 tael. Pero itong si Li Xingyun ay iba. Pinigyan niya ng malaking sorpresa si Ling Xiao. May storage ring talaga ang lalaking ito. Bagamat isa lamang itong mortal na storage ring, ang bagay na ito ay napakahalaga na. Alam mo, bihira para sa mga pamilyang tulad ng 4 na pangunahing pamilya sa Tianfeng City na magkaroon ng mga ganoong storage ring, halos 10 lang. Kahit na si Li Xingyun ay may malaking potensyal, napakatalino, at miyembro ng pamilyang Li, malamang na hindi siya kwalipikadong magkaroon ng gayong kayamanan. May nagpahiram kaya sa kanya. Di bale, kunin mo muna at pag-usapan mamaya. Ang mga ordinaryong storage ring ay walang espiritual na imprint at walang mga paghihigpit, kaya magagamit mo ang mga ito kapag nakuha mo na ang mga ito. Natakot si Ling Xiao na baka may mangyari kung nanatili siya ng matagal, kaya hindi niya tiningnan kung ano ang nasa loob. Sa halip, mabilis siyang umalis sa eksena at pumunta sa nasirang templo. Napakaraming bangkay ang isa-isang ililibing, at kahit ilibing ay napakaraming mabangis na hayop at halimaw sa paligid, at marami sa kanila ang mahuhukay at makakain. Sa makatuwid, maliban kung sila ay isang malaking pamilya na may pinaghihigpitang sementeryo, ang mga tao sa mundong ito ay karaniwang pinipili ang cremation. Ipinag-cremate ni Ling Xiao ang mga kamag-anak na magkasamang Nam-Alamos. Umalis ka na. Naipaghiganti ko na ang iyong paghihiganti. Aalagaan kong mabuti ang Little Tedo para sa iyo. Hinding-hindi ko na siya hahayaang magkamali. Bagamat labis siyang nalungkot sa kanyang puso, ang Yuyu Reading www.uukansho.com ay link. Naiintindihan ni Xiao na walang muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Marami pa siyang dapat gawin ngayon, kung hindi, maaaring ang kanyang lolo na si Hongqi at Xiaotuo ang mamatay sa hinaharap. Ayaw na niyang mangyari ulit ang ganito. Ito na ang huling pagkakataon. Matapos lisanin ang nasirang templo, bumalik si Ling Xiao sa pamilya Ling. Kung sino man ang makakakita kay Ling Xiao na nakikipaglaban kay Li Xingyun, sila ay magugulat na ang kanilang mga panga ay malaglag sa lupa. Ang isang martial artist sa tuktok ng 3 antas ng martial arts ay aktwal na gumamit lamang ng 2 galaw upang patayin ang isang mahuhusay na mandirigma ng 4 na antas ng martial arts. Bagamat ang mahuhusay na mandirigma ng 4 na antas ng martial arts ay minamaliit ng kaunti ang kalaban, ang resulta ay labis na nakakabigla. Hindi nagtagal pagkaalis ni Ling Xiao, lumabas ang mga mabangis na hayop mula sa kakahuyan at kinaladkad ang mga katawan ng mga disipulo ng pamilyang Li papunta sa kakahuyan. Ilang mantsa lamang ng dugo at mga putol na bahagi ng katawan ang naiwan sa pinangyarihan. Nang magmadaling bumalik si Ling Xiao sa pamilya Ling, ang mga tao mula sa pamilyang Li ay lumabas na para maghanap ng isang tao. Dahil ayon sa panahon, si Li Xingyun at ang iba pa ay dapat na umuwi, ngunit sa katunayan ay hindi sila umuwi, kaya sila ay nagpanik. Ang ama ni Li Xingyun ay nagmamalasakit sa kanyang anak, ngunit ang totoo ay mas mahalaga siya sa storage ring na hiniram niya para sa kanyang anak. Kung mawala ito, siya ay malalagay sa malaking problema. May mga pira-piraso ng laman at dugo dito.
Ito ang card ng pagkakakilanlan ng ating pamilyang Lee. Panipi. May mga bakas ng labanan dito. Baka inatake ito ng mabangis na hayop. Panipi. Dali-dali kang pumasok sa loob ng bundok para hanapin ito. May isang tao sa grupong ito na nagngangalang Li Xinghui, siya ay kapatid ni Li Xingyun. Kung may nangyari sa kapatid niya, natural na lalabas siya para hanapin siya. Gayunpaman, nang sundan nila ang mga bakas at matagpuan ang mga buto ng mga miyembro ng pamilyang Lee, may ilang mabangis na hayop na kumagat sa mga buto. Ang isa sa kanila ay talagang isang halimaw, at ito ang pinakamataas na antas ng 4 na halimaw na sawtooth tiger. Roar! Sigaw ng sawtooth tiger sa lahat. Marami sa mga anak ng pamilyang Lee na mahina ang lakas ay umatras, at ang ilan ay nawalan ng malay. Ang sawtooth tiger na ito ay mas malakas kaysa sa level 4 na halimaw na nakatagpo noon ni Li Xingyun. Kamatayan. Si Li Xinghui ay nasa masamang kalooban. Napakasama. Sarili kong kapatid. Kinain talaga ng ganyang monster ang genius brother. Tinusok niya ang kanyang espada. Isa rin itong marahas na wind sword, ngunit ang lakas nito ay ilang beses na mas malaki kaysa kay Li Xingyun. Ang tigre na may ngipin ay walang oras na sumigaw, at ang malaking ulo nito ay bumagsak sa lupa. Talagang makapangyarihan si Master Xinghui. Sa mga nakababatang henerasyon ng aming pamilyang Lee, siya lang ang nakaabot sa ikalimang antas ng martial arts. Oo, may kakayahan din si Master Xingyun, ngunit hindi ko inaasahan na namatay siya, kalunos-lunos. Panipi. Ano ang pinagsasabi mo? Hanapin mo ito dali, patayin ang mga taong ito at tingnan kung may storage ring. Panipi. Oo, nag-utos si Li Xinghui, at ang lahat ay naglunsad ng pag-atake sa mga halimaw na iyon. Kung wala ang pang-4 na antas na pig monster, ang mga halimaw na iyon ay walang kalaban-laban para sa mga mandirigma. Lahat sila ay pinatay sa isang iglap at pagkatapos ay na-dissect isa-isa. Hindi ito. Hindi rin ito. Hindi. Kasama ang tigre ng ngiping lag-ari, hinanap ang lahat ng katawan ng halimaw na hayop, ngunit walang nakitang bakas ng storage ring. Hindi kaya napatay ng halimaw ang kapatid ko kundi ng isang tao. Napuno ng lamig ang mga mata ni Li Xinghui, kung ipaalam mo sa akin kung sino ito, hindi ko hahayaang iwan mo ang buong katawan. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kasabay nito, sa isang lugar sa Fulong Mountains. Isang malakas na lalaki na may suot na itim na scarf ang tumitig sa 12-dosenang mga disipulo ng pamilyang Ling na nasa harapan niya na parang isang mabangis na hayop. Ang 12-dosenang mga taong ito ay pawang mga disipulo ng Genius Hall. Lahat sila ay umabot na sa 3 antas ng martial arts peak, at lahat sila ay nag-condense ng gangchi sa kanilang mga katawan, ngunit sila ay magkaiba lamang sa antas. Gayunpaman, sa harap ng malakas na lalaking ito sa itim na scarf, siya ay walang magawa gaya ng isang manok na nakaharap sa isang agila. Grabe naman this time. Hindi ko akalain na may makakaharap akong Black Scarf Thief sa 5th level of martial arts. Patay na siya. Oo. Pinaglalaroan lang tayo ng kabilang partido. Hindi tayo matatalo, at hindi tayo makakatakas. Patay na tayo. Ilang magkakapatid ang namatay. Namula ang mga mata ng mga henyo ng pamilya Ling. May mga taong nalulungkot at nagagalit, at may mga taong desperado. Sa sandaling ito lamang nila naiintindihan. Paano kung ikaw ay isang henyo? Kung hindi ka maaaring lumago, wala itong ibig sabihin. Hahaha, hindi ko akalain na magiging napakaswerte ng matandang multo ko ngayon na makatagpo ng napakaraming alagad ng pamilya Ling. Kung papatayin ko kayong lahat, ang matandang iyon na si Ling Xiaotian ay magiging lubhang madudurog. Tumawa ang malakas na lalaki, hindi nagmamalasakit sa lahat. Tuldok. Sineseryoso ng mga taong ito. Natatakot ako na ikaw ang mamamatay ngayon. Biglang isang boses ang biglang dumating, at pagkatapos ay isang figure ang bumaril mula sa kagubatan. Senior Brother Ling Yun. Makikilala ng lahat ng mga disipulo ng Genius Hall si Ling Yun, na nasa pangalawa. Sa oras na ito, si Ling Yun ay nakasuot ng itim na damit, na may mala espada na mga kilay at mabituing mata, at isang mahabang espada sa likod ng kanyang likuran, at talagang mayroon siyang malamig na hangin. Siya ay nagsasanay sa pagpatay ng mga espada, at maraming tao ang nakakaalam nito, kaya kung ang mamamatay tao na aura sa kanya ay lumabas, ito ay talagang nakakatakot.
Brother, iwan mo na kami at mabilis na tumakas. Ang taong ito ay isang mandirigma sa ikalimang antas ng martial arts. Wala kang kalaban-laban para sa kanya. Alam ng lahat ng mga disipulo ng Genius Hall na si Ling Yun ay nasa ika-4 na antas lamang ng martial arts, kung martial artist ang kalaban niya. Kung low-level warrior ka sa 5th level of pulse, baka may lakas ka pang lumaban. Ngunit ang agwat sa pagitan ng ika-4 na antas ng martial arts peak at ang ikalimang antas ng martial arts peak ay medyo masyadong malaki. Kahit si Ling Yun ay mamamatay kung siya ay dumating. Let's go. Mahinang sabi lang ni Ling Yun, biglang tumaas ang aura niya. Ano? Ang ikalimang antas ng martial arts. Kailan nakalusot si Senior Brother Ling Yun? Oh! My God! Mukhang sa pagkakataong ito, ang unang posisyon ni Brother Extraordinary Brother ay kailangang magbigay daan. Matagal nang nasa ikalimang antas ng martial arts. Grabe, panipi. Kahit na ano, may magandang mapapanood sa finals na ito. Naligtas din tayo. Ipinakita ni Ling Yun ang kanyang lakas, na agad namang nagbigay ng lahat ng ang mga alagad ng pamilya Ling ay may malaking pagtitiwala. Ikalimang antas ng paglilinang ng martial arts. Hindi masama, hindi masama. Ang malakas na lalaki sa itim na scarf ay natigilan saglit, at pagkatapos ay muli siyang tumawa at sinabi, wala ka pa ring kapares sa akin. Huwag mong sabihin iyan, ang malakas na tao sa itim na scarf ay nasa tuktok ng ikalimang antas ng martial arts, ang isang mandirigma, kahit na siya ay nasa ikalimang antas lamang ng martial arts, hindi siya natatakot kay Ling Yun. Dahil nag-ensayo siya ng paalang na kung fu at defensive martial arts, kahanga-hanga ang kanyang depensa, sa antas na ito, hindi pa siya natalo laban sa isang mandirigma sa ika-6 na antas ng martial arts. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan, pumatay. Hindi nag-aksaya ng salita si Ling Yun at direktang ibinunot ang kanyang espada. Ang kanyang espada ay napakabilis. Sa sandaling hinugot niya ang espada, nasa harap na siya ng malakas na lalaking nakaitim na scarf. Tinusok ng espada ang malakas na lalaki na nakaitim na scarf. Keng! Isang kakaibang tunog ng ginto at bakal ang naghalo, at talagang na-cremate ang katawan ng malakas na lalaki, nang walang anumang galos. Hahaha, I told you, baby, you are no match for me. Tumawa ng malakas ang malakas na lalaking naka-black scarf, at biglang naglabas ng palad, direktang itinuro ang tianlinggay ni Ling Yun. Bakal na Agila Claw. Ang pagkakahawak na ito ay parang mga kuko na gawa sa bakal, na nakabalot sa gangchi, at talagang may malamig na liwanag. Ito ay isang nakakatakot na pagkakahawak, tulad ng isang raptor na nabiktima ng biktima. Ito ay natural na isang advanced na martial art, at ito ay isang advanced na martial art na nakikipagtulungan sa Henglian Kung Fu. Ito ay napakalakas. Kamatayan. Tumingin lang si Ling Yun sa malakas na lalaking nakaitim na scarf. Biglang, isang nakakatakot na kalooban ang lumabas sa kanyang katawan na parang sangkap at namuo sa itim na espada sa kanyang kamay. Nakakatakot ang aura na ito na parabang nakapasok sa impyerno ang mga tao. Yan ang amoy ng kamatayan. Ito ay ang amoy ng tadhana. Biglang nanlilisik ang mga mata ng malakas na lalaking naka-black scarf. Sword intention. Hindi lamang mapahusay ng sword intent ang pag-atake, ngunit mas nakakatakot, maaari itong makaapekto sa mental state ng kalaban. Halata na ang malakas na lalaking nakaitim na scarf ay natakot sa layunin ng espada ni Ling Yun. Pagkatapos, tahimik na tinusok ng espada ang lalamunan ng magnanakaw na itim na turban, na pumutol sa leeg ng magnanakaw na itim na turban na parang multo. Heto siya, Yuyu reading www.uukansyo.com. Nakakatakot talaga ang pagpatay na eskrimador ni Ling Yun. Nakakakilig ang mga tao every time. Panipi. Anong kinatatakutan mo? Si Ling Xiao ang dapat matakot. Tapos na siya sa finals this oras. Oo, malubhang nasugatan ni Ling Xiao si Ling Feng. Ang Ling Yun na ito ay biolohikal na kapatid ni Ling Feng. Paanong hindi siya makakapaghiganti? Ling Xiao. Pinawi ni Ling Yun ang dugo sa kanyang espada at nginisyan, hindi siya ganoon. Karapat-dapat pa. Hayaan mong gamitin ko ang aking sword intention. Oo, nalampasan ni Senior Brother Ling Yun ang ikalimang antas ng martial arts sa pagkakataong ito, at tiyak na magkakaroon siya ng showdown kay Senior Brother Fei Fan. Kaakibat ng sword intention, kahit na
Nasa ikalimang antas din ng martial arts si Senior Brother Fei Fan, natatakot lang ako na hindi ako makalaban ni Senior Brother Ling Yun. 6 na araw na ang finals. Inaasahan ko talaga ito. Panipi-panipip. Bumalik tayo. Masyadong delikado ang misyon na ito. Isang grupo ng mga alagad ng pamilya Ling ang sumunod kay Ling Yun. Iwanan ang pamilya Ling. Ang ikalimang antas ng martial arts. At sa intensyon ng espada, madali niyang napatay ang itim na scarf thief na nasa ikalimang antas ng martial arts. Naka-cross-legged sa practice room, si Ling Xiao ay may pagtataka sa kanyang mukha. Mabilis na kumalat sa buong pamilya Ling ang ginawa ni Ling Yun sa pagpatay sa Black Scarf Thief sa ikalimang antas ng martial arts peak sa Fulong Mountains. Siyempre imposibleng hindi niya alam. Mukhang kailangan kong magsikap pa. Ang top 4 ay pawang mga peak level 4 warriors. Kahit sino ay maaaring makalusot. Kapag ako ay nakalusot, napakahirap para sa akin na manalo gamit ang aking kasalukuyang lakas. Sa pag-iisip nito, linghindi ng ahas si Xiao. Na mag-alinlangan, pansamantala niyang nakalimutan ang sakit ng kanyang mga kamag-anak na pinatay, at ginawang lakas ang sakit na ito. Maging mas malakas. Dapat maging mas malakas. Sa ilalim ng kahangahangang presyon, ang pagsasanay ni Ling Xiao ay naging mas baliw. Ang nakatutuwang pagsasanay ay natural na nagbunga ng malalaking tagumpay. Ang New Mogang 100 Steps of Evil Sword ay aktwal na napromote mula sa Zogchen Realm tungo sa Transformation Realm. Ang Baibo Shaohian na napromote sa larangan ng pagbabago ay sumailalim sa mga kawili-wiling pagbabago. Hindi lamang ang kapangyarihan nito ay mas nakakatakot at ang bilis nito ay mas hindi ka panipaniwala, ngunit maaari nitong kontrolin ang espada gamit ang Qi, na nagiging sanhi ng mga banayad na pagbabago sa tilapon ng lumilipad na espada. Gaano man kabilas ang tuwid na linya, basta tumpak ang hatol ng kalaban at maagang ginawa ang paghahanda para sa pagharang, sapat na. Ngunit sa sandaling magkaroon ng pagbabago, ang kalaban ay mahuhuli ng hindi nagbabantay. Naturally, sa proseso ng cultivation, unti-unti ding bumubuti ang kanyang cultivation level, at patuloy na tumataas ang kanyang aura. Masasabing walang pagpapakumbaba na kung sasali siya sa mga nakaraang knockout round, maliban kay Ling Yihang, ang iba ay hindi niya magiging kaaway. Maging si Ling Yihang ay madaling talunin siya nang wala pang 10 galaw. Siyempre, ito ay kapag walang sino man ang nagpabuti ng kanilang lakas. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay mas malakas kaysa dati. Ang tatlong nakaraang pinagsamang Ling Xiao ay hindi kasing lakas ng kasalukuyang. Gayunpaman, hindi siya kontento. Ang pinakakulang sa kanya ngayon ay ang internal strength, mental skills at defensive martial arts. Ang Red Yang Kung ay halatang hindi nakakasabay sa kanyang pag-unlad. Bagamat maaari itong magdala sa kanya ng ilang mga espesyal na epekto sa pag-atake, ito ay talagang hindi sapat. Ang kanyang martial art areas ay hindi bababa sa 2 beses na mas lapad kaysa sa iba, at ito ay natural na 2 beses na mas mahirap na mapabuti ang kanyang lakas kaysa sa iba. Bilang karagdagan, mayroon pa ring martial soul na kailangang linangin, at ang pagkonsumo ng Gangqi ay talagang nakakatakot. Hindi sapat ang mataas na antas ng panloob na kakayahan at mental na kasanayan. Ito ay dapat na top level na panloob na kasanayan at mental na kasanayan upang tumugma sa kanyang mga kwalifikasyon. Tungkol naman sa defensive martial arts, hindi na kailangang magsabi pa, walang mag-iisip na malakas ang kanyang depensa. Umiling si Ling Xiao, lumabas ng practice room. Bigla kong nakita ang aking lolo Hongqi na nakatayo sa labas. Lolo, hinihintay mo ba ako? Well, Little Potato will be live with us from now on. Tuwang-tuwa siya. Don't worry, aalagaan ko siyang mabuti. Nakangiting. Sabi ni Hongqi. Oo, mas nakakaawa ang Little Potato kaysa sa akin. Nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang mga kamag-anak. Bagamat pinatay ni Ling Xiao si Li Xingyun, hindi pa rin lubusang malulutas ang puot sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi ito nangyari, isang masamang bagay. Tanging kapag ang isang tao ay may puot maaari siyang magkaroon ng motibasyon na sumulong. Isa pa, maaari mong kunin ang bagay na ito. Hiniling sa akin ni Xiao Dudo na ibigay ito sa iyo. Hindi sinasadyang napulot daw nila ito sa kalsada, pagsisinungaling ni Hongqi.
Itinatago niya sa kanya ang bagay sa lahat ng oras. Ang sirang libro ay ibinigay kay Ling Xiao. Siyempre, ang paggawa nito ay isang puting kasinungalingan din. May ilang bagay na ayaw pa rin niyang malaman ni Ling Xiao. Siyam na pagbabago ng gininto ang katawan. Nagulat si Ling Xiao nang makitang bagamat sira-sira ang libro, hindi na sira ang nakasulat dito, at maging ang pangalan ng libro ay napakalinaw. Narinig niya ang tungkol sa 9 Transformations of the Golden Body, na nilikha ng isang walang kapantay na general ng Northern Han Dynasty at isang top-notch defensive martial arts. Pagkatapos umano ng ikasyam na pagliko, kapag na-activate, ang balat sa katawan ay magiging parang ginto, at ang depensa ay kahanga-hanga. Hindi lang iyan, ang bawat pagliko nitong defensive martial arts ay makakapagpabuti ng panloob na lakas. Kung ito man ay tunay na enerhiya, lakas ng gang o ano paman, hanggat ang panloob na lakas ay tumaas, maaari itong lubos na mapabuti. Kung pinagsama sa panloob na lakas at mental na pamamaraan, ang bilis ng pagpapabuti ay magiging mas nakakatakot. Ang defensive martial arts na ito ay sikat sa buong Northern Han Dynasty, ngunit tila walang sinuman sa pamilyang Ling ang nagsasanay nito. Siguro kung wala talaga. Ito ay Royal Martial Arts. Kailangan mo ba ito? Nakangiting tanong ni Hong Shi. Siyempre ito ay kapaki-pakinabang. Ito ay isang napapanahong tulong lamang. Tuwang-tuwa na sinabi ni Ling Xiao, Lolo, salamat. Magsasanay muna ako. Maaari kang magpahinga ng mabuti. Maaari ka ring makahanap ng ilang matatandang pupunta at makipag-chat kung wala kang gagawin. Ngayon ay mas mataas ang aking katayuan, at ang iyong katayuan ay natural na mas mataas. Panipi. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang matandang Ginoo mula sa bulwagan ng gamot ay madalas na dumarating upang makipag-chat sa akin, kaya't hindi ako nag-iisa. Nakangiting sabi ni Hong Shi. Mabuti naman. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang pagpapabe sa iyo, Lolo, dahil sa practice ko. Ngumisi si Ling Xiao at nagmamadaling bumalik sa practice room. Sa pangkalahatan, ang pagtatanggol sa martial arts ay hindi nangangailangan ng maraming pag-unawa, dahil ang ganitong uri ng martial arts ay umaasa sa tiyaga at pagsusumikap. Siyempre, ang ilang espesyal na defensive martial arts ay nangangailangan ng tulong ng ilang mga item, at ang bilis ng pagsasanay ay mapabilis. Kunin ang 9 na pagbabago ng gininto ang katawan. Isa sa mga pinakamahirap na bagay tungkol sa pagsasanay nito ay ang pagkonsumo nito ng ginto. Sa kabutihang palad, napatay noon ni Ling Xiao si Li Xingyun at nakakita ng higit sa 100 tael ng ginto at isang piraso ng gintong panloob na baluti mula sa singsing na imbakan ni Li Xingyun. Ang mga bagay na ito ay sapat na para makapagsanay si Ling Xiao saglit. Kung maubusan siya, plano niyang ipagpalit ang pilak sa ginto, o pumunta na lang sa Fulong Mountains para manghuli ng mga mabangis na hayop para ipalit sa ginto. Hindi mahirap unawain ang 9 na pagbabago ng gininto ang katawan, ngunit ito ay nauugnay lamang sa mga nangungunang panloob na kasanayan, nangungunang martial arts at nangungunang lihim na pamamaraan. Para sa mga ordinaryong tao, kung nais nilang maunawaan at magsanay, aabutin sila ng hindi hihigit sa ilang araw, o higit pa sa 10 araw. Ngunit ang problemang ito ay hindi problema para kay Ling Xiao. Nakakatakot talaga ang kakayahan sa pagsusuri at pagsasanay ni Sean Wan. Habang nagsusuri, mayroong isang imahe na nagpapakita ng buong proseso ng paglilinang para kay Ling Xiao, at ito ang ganap na pinaka-standard. Kung hindi ito maintindihan ni Ling Xiao sa maikling panahon, siya ay masyadong hanggal. Ang martial arts na may kaugnayan sa pisikal na pagsasanay ay karaniwang madaling maunawaan at hindi mahirap unawain. Kinailangan lamang ng kalahating oras para lubusang maunawaan ni Ling Xiao ang 9 Transformations of the Golden Body. Kapag naunawaan mo na ito, magiging mas madali ang susunod na pagsasanay. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang 9 Turns of the Golden Body ay may 9 na liko. Ang unang 5 pagliko ay higit sa lahat tungkol sa akumulasyon ng dami. Kabilang ang pagpapalakas ng balat at laman at ang pagpapabuti ng panloob na lakas. Ang unang pagliko ay nagpapalakas ng balat at nagpapabuti sa panloob na lakas. Ang pangalawang pagliko ay nagpapalakas ng mga kalamnan at buto, nagpapabuti sa panloob na lakas. Ang ikatlong pagliko ay nagpapalakas ng qi at dugo, ay nagpapabuti sa panloob na lakas.
Ang ikaapat na pagliko ay nagpapalakas ng mga panloob na organo, nagpapabuti ng panloob na lakas. Ang ikalimang pagliko ay nagpapalakas sa buong katawan, ang balat, kalamnan, buto, panloob na organo, chi at dugo ay kasing tigas ng bakal at hindi masusugatan, at ang pagpapabuti ng panloob na lakas ay aabot sa ibang antas. Tinatayang kung maabot niya ang ikalimang antas ng paglilinang, si Ling Xiao ay maaaring ma-promote man lang mula sa unang bahagi ng ikaapat na antas ng martial arts hanggang sa gitnang yugto ng ikaapat na antas ng martial arts. Ito ay walang pangangailangan na sadyang magsanay ng mga panloob na kasanayan at pamamaraan ng pag-iisip. Kung ikukumpara sa iba pang defensive martial arts, ang 9 Transformations of the Golden Body ay may kitang-kitang benepisyo. Pinapalakas nito ang katawan sa lahat ng aspeto. Hindi tulad ng ilang horizontal kung fu exercises, nangangailangan ito ng condensing internal strength para makamit ang defensive effect. Pagkatapos ng 5 pagliko, ito ay itinuturing na isang maliit na tagumpay. Sa ika-6 na pagliko, bilang karagdagan sa patuloy na pagpapalakas ng buong katawan at pagbutihin ang panloob na lakas, ang mas nakakatakot ay maaari itong lubos na mapabuti ang lakas ng katawan, at mayroon ding tiyak na epekto sa pagtatanggol sa mga espesyal na martial arts tulad ng pagpalo ng mga baka sa mga bundok.